Slow down anak, baka madapa ka. Paalala ni Sari sa anak. Ngunit sa isang iglap, bago pa man siya muli makapagsalita, tumakbo ang bata ng diretso sa kabilang side ng runway. Elian! Sigaw ni Sari ngunit huli na. Nabangga ng bata ang isang piloto na noon ay naglalakad habang may hawak na flight plan folder. Natumba ang bata. Napahinto naman ang piloto at agad na yumuko para tulungan ang batang lalaki. Oh, I'm sorry. Are you okay, little one? Dahan-dahan na ilalalayan ng piloto ang bata na tumayo. Ngunit nang mapatingin ito sa mukha ng bata, biglang tumigil ang lahat. Parang may malamig na tumaloy sa kanyang ugat. Dahan-dahan niyang tinanggal ang kanyang salamin. Halos hindi makahinga. No way. Bulong niya sa sarili. Imposible. Kamukhang kamukha ng pilotong babaeng lalaking nabangga. Si Sari Lorenzo ay isang masipag at mapagmahal na anak. Lahat ay handa niyang gawin para sa kanyang pamilya, para maiahon sila sa hirap at maibigay ang mas maginhawang buhay. Isa siyang magandang dalaga. Sa katunayan ay maraming nagkakagusto sa kanya. Mabait, masipag, matalino, at may mayuming mukha. Nangungusap ng mga mata at balingkinitang katawan. Pinalaki siya na may respeto sa lahat. Kaya naman hindi masisisi ng mga nagkakagusto sa kanya kung bakit ang mga ito ay tila bahandang gawin ng lahat. Makakuha lamang na matamis niyang oo. Ngunit wala siyang panahon sa ganoong mga bagay. Wala siyang oras para sa mga relationship na yan. Kahit nga i-entertain man lang mga manliligaw niya, ay wala siyang oras sa gawin. Mas focus kasi siya sa goal niya, sa kanyang pamilya, lalo pat gusto niya rin na makabalik siya sa pag-aaral. Noong first year siya sa course sa tourism, ay kinailangan niya huminto kasi hindi na kaya ng magulang niya na tustusan ng pag-aaral niya. Kaya naman nagsimula na siyang magtrabaho para makatulong at para makapag-ipon na rin para sa pag-aaral niya. Kasi gusto niya talaga na maging isang flight attendant. Hindi siya nagrereklamo na kailangan niya magtrabaho ng maaga. Para sa kanya, bawat sweldo ay katumpas ng ginhawa ng kanyang mga magulang sa probinsya. Ngayon nga ay mahigit 2 taon na siyang naninilbihan sa mga Delgado. Pero last year lamang nung lipat siya sa bahay ng pinakabatang Delgado, si Rafael Delgado, isang kilalang piloto. Sir Rafael, ayos lang po ba kayo? Mahina niyang tanong nang makita ang amo na pagyewang-gewang sa paglalakad. Si Rafael Delgado ang bunsong anak ng mga Delgado. Isa itong piloto, matipuno at kilalang seryoso. Ngunit sa gabing iyon, halata sa bawat hakbang ang kalasingan. Ang polo ay bahagyang nakabukas at ang korbata ay nakasabit lamang sa leeg. Good evening, Sari. Malabnaw nitong sabi. You're still awake? Nagulat si Sari sa amoy ng alak na agad na bumungad. Sir? Dahan-dahan lang po sa paglalakad, baka matumba po kayo. Ngunit hindi pa man niya natatapos ang sinasabi, ay bigla nang nawala ng balanse ang binata. Mabilis siyang napalapit. Inabot ang braso nito para saluhin. Ngunit sa lakas ng bigat ni Rafael ay siya mismo ang natulak palapit. Sir? At bago pa siya makaiwas, nakaramdam niyang napayakap ito sa kanya. At dahil matangkad at malaking tao, nabibigatan siya rito. Amoy alak ang binata, ngunit may halong bango ng mamahaling cologne. Nanlaki ang mga mata ni Sari. Ang puso niya ay kumabog ng mabilis. Hindi dahil sa takot, kundi sa isang damdaming hindi niya maipaliwanag. Sir Rafael, mahina niyang tawag. Tutulungan ko po kayong makaakyat sa kwarto ninyo. Hindi naman sumagot ang binata. Nananatili lang ito nakapikit ang mata. Tinulungan niya ito na makaakyat sa kwarto nito na nasa 2nd palapag pa ng bahay. Hirap na hirap siyang matulungan nito pag-akyat ng hagdan. Makailang beses sila na muntik mawala ng balanse. Mabuti na lang at napahawak siya kaya hindi sila tuluyang nahulog. Pagdating nila sa kwarto, hingal na hingal si Sari. Sinabihan niya ang binata na mahiga na ito sa kama. Subalit, dahil laseng, para bang hindi ito narinig ang sinabi niya. Nananatili na pagyewang-gewang ang binata kaya tinulungan niya ulit ito. Ngunit huli na.
Sa paglingon niya, pareho silang nawala ng balanse at sabay na bumagsak sa kama ng binata. Napapikit si Sari at unang iminulat ang mga mata. Naroon na siya, nakapatong sa dibdib ng amo. Habang ang hiningan nito ay dumadampi sa kanyang pisngi. Tahimik ang paligid. Tanging mahinang tiktak ng orasan at mabilis sa tibok ng kanyang puso ang maririnig. Your eyes. Bulong ni Rafael, bahagyang nakangiti kahit lasing. You have beautiful eyes, Sari. Namula siya sa hiya na bumangon. Pasensya na po, sir. Hindi ko pa sinasadya. Sabi ko naman po kasi sa inyo, magdahan-dahan kayo dahil baka matumba po kayo eh. Hindi na ito sumagot. Ngumiti lamang at pinikit ang mga mata niya. Maingat niya inalalayan si Rafael. Pinahiga ng maayos at inayos ang kumot. Tinulungan niya na lamang ito para makatulog ito ng mas komportable. Pagkatapos ay umalis na siya. Lumapit siya sa pinto, huminga ng malalim at mahina ang boses na nagsabing, "Good night, Sir Rafael." Ngunit bago siya tuluyang makalabas, narinig niya ang paos sa bulong na binata. Halos pabulong sa dilim. "Good night, Sari." Mataas na ang sinag ng araw na magising si Rafael Delgado. Napasingap ang binata sa bigat ng ulo. Pakiramdam na Rafael ay minamartilyo ang kanyang ulo. Damn it! Mariing bulong niya habang napahawak sa sentido. Hindi niya agad maalala kung paano siyang nakarating sa kama. Ang huling natatandaan niya ay ang bar. Na hindi niya na rin natandaan kung ilang bote ng alak ang naubos nila ng kaibigan niyang si Marco. Napailing siya. No way! Habang pilit niyang inaalala ang nangyari, may kumatok sa pinto at sunod niyang marinig ang isang mahinhing boses. Sir Rafael, gising na po kayo? Nang marinig niya iyon, tila ba biglang bumalik sa isip niya ang eksena kagabi. Napakapit siya sa unan at napahinga ng malalim. Sari, sir, pwedeng pumasok? Tanong ulit ng dalaga. Yeah, come in. Sagot niya. Dahan-dahan namang pumasok si Sari, dalang isang tray ng mainit na sopas, baso ng tubig at ilang tableta ng gamot. Nakasuot pa rin ang dalaga ng simpleng uniforme na tila mas lalo lamang nagpaamo sa maliit na mukha nito. Good morning, sir. Bati nito, hindi makatingin ng diretsyo. Masakit pa po ba ang ulo ninyo? Yes, actually pakiramdam ko parang minamartilyo yung ulo ko ngayon. Pag-amin ni Rafael. Eto pong soup, mainit pa. Makakatulong po ito sa hangover ninyo. Tahimik lamang si Rafael habang pinapanood ang dalaga. Lumapit ang dalaga at nilagay sa bedside table ang dala nitong tray. Napakaingat ng kilos nito. Takot na baka matapon ng dala. Mainit pa man dahil nakikita niya pang umuusok ito, napapangiti si Rafael. She's really something, naisip ni Rafael. Walang bahid ng arte ang dalaga, pero may kakaibang ganda. Iyon bang natural lang? Sir, eto na rin ang gamot ninyo. Ani, Sari. Pagkatapos pong kumain, inumin niyo po ito para po maibsan ang sakit ng ulo ninyo. Tumango si Rafael. Thank you. Ngumiti lamang ang dalaga. By the way, alam mo ba kung paano ako napunta dito kagabi? Lasing po kayo kagabi, sir. Tinulungan ko po kayo makapasok sa kwarto. Pero hindi ko po alam kung sino nagatid sa inyo kagabi. Pero wala pong sasakyan niyo sa garahe kaya sigurado po ako na hindi kayo nag-drive ng lasing kagabi. Medyo nakahinga naman ng maluwag si Rafael sa narinig. Mabuti na lang talaga at hindi siya nag-drive ng lasing kagabi. Kasi kung sakali man, babatukan niya ang sarili. Bukod sa ipapahamak niya ang kanyang lisensya, ilalagay niya rin ang sarili sa kapahamakan. Did I do anything stupid? Tanong niya muli. Mabilis naman ang naging tugon ni Sari. Wala po. As in wala. Pinahiga ko lang po kayo tapos umalis na ako agad. Natawa naman ng mahina si Rafael. You seem nervous. Hindi po. Mabilis at tanggi naman ang dalaga. Pero halatang kabado. Sige po sir. Kainin niyo na po ang soup bago po lumamig. Tahimik na sumunod si Rafael
habang ang dalaga naman ay nagpapaalam na rin. At sa bawat sandok ng sabaw ay hindi nawawala ang ngiti sa kanyang labi. Ngayon lang siya nakaramdam ng ganitong katahimikan sa buhay. Hindi nakakaasiwa, kundi nakakagaan. Sumagi rin sa isip niya ang isang bagay. My mother was right. It's a good thing I agreed when she insisted on getting a housemaid. Dapat ay sa pangunahing mansyon nagtatrabaho si Sari sa tahanan ng kanyang mga magulang. Pero mahigit 1 taon na ang nakalipas nang pakiusapan siya ng kanyang ina na ilipat ito rito sa bahay niya mismo upang may mag-aasikaso sa kanya kapag nasa mahabang flight o kapag pagod sa trabaho. At ngayon nga ay naisip niya na napakalaking bagay na nandito ito. Maaga pa lang ay gising na si Sari. Tahimik niyang inayos sa mga gamit ni Rafael. Uniform ng peloto, neatly pressed, sapatos na makintab, at ang maliit na bag na laging dala ng binata sa bawat lipad. Habang inaayos niya ang kwadradong luggage, napahinto siya sandali. Madalas siya nakikita si Rafael na palabas-masok sa mansyon. Suot ang uniform, bitbit ang confidence na tila likas sa binata. Pero ngayon, habang inaayos niya ang gamit nito, napagtanto niyang tao rin pala ito. May kalat, may pagod, may bahid ng pagiging ordinaryo sa gitna ng marangyang buhay. Ang nasa isip kasi noon ni Sari, perfect ang binata. Wala kasi siyang makitang imperfections dito noon. Kumbaga, ang buhay nito ang pinapangarap ng lahat. Good morning. Nagulat siya sa boses mula sa pinto. Si Sir Rafael halatang bagong gising. Suot pa ang simpleng white shirt. Good morning po. Sagot niya naman agad. What are you doing? Inaayos ko lang po yung gamit niya para sa flight. You don't have to do that all the time. I can handle it. Nito. Umiling naman si Sari. Hindi po, trabaho ko po ito. Tsaka ito rin po ang bilin sa akin ng Ma'am Olivia para raw po hindi na kayo mahirapan. Napatango si Rafael at naisip nito kung gaano ka-dedicated ang dalaga sa trabaho nito. Bihira na sa panahon ngayon ng ganitong kasipagan. Si Rafael kasi ang tipo ng boss na wala namang pakialam kung ginagawa ng kasambahay ng maayos ang trabaho nito, kaya kung ibang tao lang si Sari, siguro ay inaabuso na nito ang kabaitan ng boss at ang pagiging walang pakialam nito sa mga bagay-bagay. But Sari is just different. Habang abala si Sari sa pag-aayos, hindi niya napansin na tumutulong na rin si Rafael. Kunin ko to, sabi ni Rafael at inabot ang maliit na pouch ng dokumento, pero sabay nilang inabot yon. Kaya nagkadikit ang makamay nila. Pareho silang natigilan. Sorry po sir, mabilis sasabi ni Sari. It's okay, mahinang sagot naman ni Rafael, bahagyang nakangiti. Makalipas ang ilang sandali, ay natapos na rin ni Sari sa pag-aayos sa mga gamit at si Rafael na rin ay nakapaghanda na rin para umalis at magtungo sa hotel para sa flight nito bukas. Nagtaka si Sari nang lumapit sa kanyang binata at inabot ang hawak na necktie niya. Can you tie this for me? Medyo nanginginig pa ang kamay ni Sari habang tinatali ang necktie. Amoy niya ang kulo ng binata. Halong sandalwood at mint at bawat paglapit nila ay parang pinipigilan niyang huminga ng malalim. Tahimik lang si Rafael, nakatingin sa kanya. Hindi naman ito napigilang mapansin kung gaanong kaseryosong mukha ng dalaga sa ginagawa. Para bang isang simpleng necktie ay isang misyon na dapat magtagumpay. Nang mapagtanto na Rafael na tumagal na ang titig nito sa dalaga, ibinaling na nito ang tingin sa iba at inayos na lamang ang suot na wristwatch. Perfect. Bulong ni Rafael nang matapos ito. Thank you, Sari. Pagkatapos ng ilang sandali, lumabas sa ulit si Rafael, bitbit ang bag, handa na sa biyahe. Babalik ako sa 3 araw. Sabi nito, take care of yourself, okay? Tawagan mo ako si mommy kapag nagka-problema dito sa bahay. Ngumiti naman si Sari. Opo, kayo rin po, sir. Pinagmasdan ni Sari ang papalayong sasakyan ni Rafael. Naiwan siya mag-isa sa mansyon dahil dadalawa lamang sila dito. Nag-iisang staff lang kasi si Sari sa bahay ni Rafael dahil lagi rin nasa trabaho ang binata. Madalas siyang mag-isa sa bahay, kaya nakasanayan na iyon ni Sari. Sa katunayan, nitong nagdaang buwan lamang naging madalas ang binata sa bahay
Umuuwi ito after ng duty at minsan ay sa bahay na rin nagde-day off. Nung bago pa lamang kasi siya dito ay halos once a month lang umuwi ang binata kaya daig pang siyang may-ari ng bahay. Samantalang paglapag naman ng eroplano sa Dubai, diretso agad sa pilot lounge si Rafael. Habang abalang ibang crew sa pag-aayos ng mga gamit, lumapit ang co-pilot at kaibigan niyang si Marco, sabay tapik sa balikat niya. "Hey, Raf!" May pilyong ngiti sa labi nito. "Let's go grab a drink tonight. There's this girl. Beautiful. Classy. Been asking about you for months now." Umiling si Rafael habang inaabot ang flight report. "No man, I'll pass. I'm heading straight to the hotel. I'm exhausted." Natapos ang kilay ni Marco. "Come on, you? Turning down a woman?" Napahalaka kito. "That's new. You're Rafael Delgado, the man who never says no to a pretty face." Ngumiti naman si Rafael, marahang tumawa. "I've changed." Napakunot si Marco sabay na kunwaring nagulat. "Whoa! Did I just hear that right? You've changed?" Tumawa ito. "No way, man. You're hiding something. I can smell it." "What are you talking about?" Tanong ni Rafael. "I knew it." Sigaw ni Marco sabay turo sa kanya. "You're seeing someone. You've been acting weird lately. Always in a good mood. Always smiling for no reason. You even stopped flirting with the flight attendants. Who is she?" Umiling si Rafael. "You've been watching me too closely, Marco. Maybe you're the one who's into me." "Huh, funny." Sagot ng co-pilot sabay sika sa kanya. "Come on, man. You can tell me. Is she one of the crew? Ground staff? Or maybe someone waiting for you back home?" Tahimik si Rafael sandali. Ang totoo, sumagi sa isip niya ang imahe ni Sari. Nakayoko habang nag-aayos ng mga gamit. Laging maasikaso. Alam naman ni Rafael na syempre trabaho yon ng dalaga at hindi siya pwedeng mag-assume o mag-isip ng kung ano pero ewan niya rin ba. Hindi mawala ang ganon sa isip niya. Hindi na malaya ni Rafael na napangiti na pala siya. "Oh my God," ani Marco. Agad napansin ang ngiting iyon. "That smile, I knew it. You're into someone." Napailing si Rafael pero hindi rin tinanggi. "You're thinking too much." "Too much? Nah." Sabat ng isa pang crew na babae habang nag-aayos na ng bag. "Actually, we've noticed it too. You've been different lately, Captain. Softer? Happier." "Yeah." Sabat naman ng isa pa. Medyo nakasimangot. "So, who's the lucky girl?" Tahimik lamang si Rafael. Marahang ibinalik ang flight log sa mesa. Hindi siya nagsalita. Ngumiti lang. At iyan lang sagot na kailangan nila. "See?" Sabi ni Marco sabay tawa. "That's the smile of a man in love." Natawa na rin si Rafael. Umiling habang naglalakad palayo. "You guys are crazy." "Admit it!" Sigaw ni Marco tumahabol pa ng biro. "If you're not dating someone, you're probably into someone." Pero hindi na lumingon si Rafael. Habang naglalakad palabas ng terminal, bahagyang sumeryoso ang mukha niya. At sa isip niya, malinaw ang tanong na hindi pa rin niya kayang sagutin ng diretsyo. Am I really into her? Habang nasa sasakyan, kinuha niya ang cellphone. At sa halip na magbukas ng app o tumawag, napatitig lang siya roon ng matagal. At sa isip niya, dahan-dahang sumulpot ang imahe ni Sari. Napangiti siya nang muli nang mahuli ang sarili na kangiti at marahan siyang napailing. Maybe I really have changed. Pagkarating ni Rafael sa hotel, ang una niyang ginawa ay ihagis ang flight cap sa kama at magtanggal ng necktie. Ramdam niya ang pagod mula sa mahabang biyahe, ang bigat ng mata at ang ingay ng jet engine sa tila humahabol pa rin sa pandinig niya. Finally, mahina niyang sabi habang humihinga sa malambot na kama. Rest. Kakapikit niya lang ng mga mata nang biglang tumunog ang cellphone niya. Napakabilis niyang kinuha iyon mula sa bulsa.
At nang makita kung sino ang tumatawag, bahagyang kumislot ang sulok ng labi niya. Sari calling. Hindi niya alam kung bakit pero agad siyang napangiti. Mabilis pa sa 4:00 na sinagot niya ang tawag. Hello? Malambing na bati ni Rafael na hindi nga napagtanto ni Rafael kung gaanong kalambing ang tono ng boses niya. Is there something wrong? Mula sa kabilang linya, marinig ang mahinihing tinig ni Sari. Sir, wala naman po. Gusto ko lang po sanang ipaalam na tumawag po si Ma'am Olivia. Ma'am? Why? What did she say? Pinapupunta niya daw po muna ako sa kabilang mansyon. Mahinahong sagot ni Sari. May party raw po kasi sa susunod na araw, kailangan po nila ng tulong. Pero tapos naman na po ako sa mga gawain dito sa bahay kaya magpapaalam po sana ako kung pwede pumunta ron ngayon para makatulong. Tahimik sandali si Rafael at sa hindi maipaliwanag na dahilan, gusto niyang mapanatili ang tawag ng mas matagal. Hindi niya alam kung dahil ba sa boses nito o sa paraan ng paggalang at lambing na laging dala ni Sari sa bawat salita. Sagot niya sa huli. Of course, go ahead. Just take care of yourself, alright? Salamat po, sir. Sabi ni Sari. Oo nga pala, sir. Baka po tanungin po ulit ako ni Ma'am Olivia mamaya. Kamusta po ang flight ninyo? Hindi man aminin ni Rafael pero medyo disappointed siya na kaya lang nagtatanong ang dalaga para may sabihin sa kanyang ina. Hindi dahil sa interesado talaga itong malaman. It was fine. Sagot ni Rafael na ngayon ay nakasandal na sa headboard ng kama. We just landed a few hours ago and I'm in a hotel now. I was just about to rest. Mabuti naman po kung ganon, sabi ni Sari. At kahit hindi niya nakikita, ramdam na Rafael na nakangiti ito. Sige po sir, hindi ko na po kayo iistorbohin. Bye po. Bye, sagot ni Rafael. Pero hindi pa rin binababa ang tawag at parang may gusto pa siyang sabihin pero hindi niya alam kung ano. Pagkababa ng linya, ilang sandali pa siya nakatitig sa cellphone. Napangiti siya ng mag-isa. She called just to ask permission. She didn't have to, but she did. Napailing siya pero may kakaibang gaan sa dibdib. Crazy, mahina niyang sabi. Why am I smiling like this? Humiga siyang muli pero sa halip na makatulog agad, si Sari pa rin ang laman ng isip niya. Ang boses nito, ang paraan ng pag-aalala at ang simpleng bye na mas nakakapagpagaan sa loob niya kesa sa alinmang tulog o pahinga. Habang dahan-dahang pinapatay ng antok ang kanyang pag-iisip, may ngiti pa rin nakapinta sa labi ni Rafael Delgado. Ang lalaking sanay sa mga kilala at maimpluwensyang babae at marangyang buhay. Pero ngayong gabi, napapangiti lang sa simpleng tawag ng isang katulong. Samantala, kinabukasan, maagang dumating si Sari sa mansyon ng mga Delgado. Tahimik pa ang paligid, ngunit abala na siya sa loob ng kusina. Nakatali ang buhok, suot ang simpleng apron at walang tigil sa pag-aayos. Hindi niya alintana ang pagod. Basta maayos ang lahat para magsimula ang party. Kahapon ay tumulong na siya dito pero ngayong araw nga ay bumalik ulit siya para muling tumulong. Alam niya kasi na marami pang kailangan na gawin. Pero bago pa siya pumunta rito, sinigurado niya muna na tapos na siya sa trabaho sa mansyon. Ang sipag mo talaga, Iha, sabi ni Manang Cora, ang matagal ng tagapamahala ng bahay. Ngumiti lamang si Sari. Salamat po, Nang. Habang patuloy siya sa pag-aasikaso, dumating naman si Olivia Delgado, ang ina ni Rafael. Maganda pa rin ito at mukha pa rin bata kahit na may edad na. Oh, sabi ni Olivia at bahagyang nagulat nang makita ulit si Sari. You're here again. Yumuko si Sari, marespeto. Opo ma'am, nakita ko po kasi na marami pang gagawin kaya bumalik po ako para tumulong. Tumango naman si Olivia habang pinagmamasa ng kilas ng dalaga. I like her. Bulong ni Olivia kay Manang Cora makalipas ang ilang sandali. Tahimik pero may disiplina. Hindi tulad ng iba riyan na puro cellphone lang.
Noong natapos na ni Sari sa gawain, nagpaalam na siyang babalik sa kabilang mansyon. Ngunit sinabi ulit sa kanya ni Ma'am Olivia na bumalik ulit siya bukas para mag-asikaso sa mga bisita. Kaya naman, agad na pumayag si Sari. Nangako rin naman kasi si Ma'am Olivia na bibigyan siya nito ng bonus. Lumipas ang mga araw at dumating na ang gabi ng salo-salo. Puno ng bisita ang mansyon. Tawa rito, tawanan doon. Habang abala ang lahat, si Sari naman ay tahimik lang na nag-aabot ng pagkain. Nag-aayos ng mesa at tumutulong kay Ma'am Olivia sa paghahanda ng mga dessert. "Anak, pakidala naman ito sa garden table ha?" Utos ni Olivia habang may kausap na bisita. Ngumiti si Sari at agad itong sinunod. "Ang bait ng kasambahay ninyo, Olivia," sabi ng isang bisita. "Ang bihira na ngayon ang ganyang asal ha?" Ngumiti naman si Olivia. "Oo nga, napakabuting bata niyan. Maayos ang asal. Alam mo, nalaman ko kay Manang na matagal na raw siyang tumutulong sa pamilya niya. Kaya siguro ganyan, marunong at sanay sa hirap." At sa mismong sandaling iyon dumating si Rafael. Bagong dating iyon mula sa biyahe. Medyo pagod pa, pero halata ang sigla sa mga mata. Nang makapasok ito sa loob ng mansyon, unang nakita nito si Sari. Nakangiti, magalang na nag-aabot ng juice sa mga bisita. Suot ang simpleng dress na ibinigay ni Olivia para sa okasyon. Napahinto si Rafael sandali. Hindi nito maipaliwanag pero para bang bumagal ang paligid. "She's glowing." Iyon ang naisip ni Rafael ng mga sandaling iyon. "Sari?" Tawag ni Rafael na makalapit. Lumingon ang dalaga. Bahagyang nagulat pero agad namang ngumiti. Sir, andito na po pala kayo? Kakauwi niyo lang po?" "Yeah," sagot niya. "You're helping here again?" Opo, pinapunta po ako ni Ma'am Olivia para tumulong sa party." Ngumiti naman si Rafael. "I see. Nung isang araw ka pa tumutulong dito. Are you tired?" Hindi naman po, sir." Hindi mo lang napansin ng dalawa ang mga mata ng ibang bisita ang nakamasid sa kanila. Napansin ni Olivia kung paano nag-iba ang tingin ng anak sa dalaga. Hindi lang ngiti ng pasasalamat, kundi naroon ang paghanga. At habang patuloy ang kasiyahan, nandun naman si Rafael. Tahimik lang na pinagmamasdan si Sari mula sa di kalayuan. Kung paano nitong pinapatawa si Manang Cora, kung paano pinagsisilbihan si Olivia, at kung paanong lahat ng nasa paligid ay tila gumagaan pag nandoon ito. Sa unang pagkakataon, sa matagal na panahon, ramdam ni Rafael na parang may tahanan siyang uuwian matapos ang mahabang trabaho. Hindi lang isang malaking mansyon, kundi isang presensya na nagbibigay ng kapayapaan. Tahimik ang buong mansyon. Tapos ng party, nakauwi na mga bisita. At ang mga ilaw na kanina ay kumikislap sa kasiyahan, ngayon ay nagiging banayad na liwanag na sa hardin. Si Sari abala sa pag-aayos ng mga natirang gamit. Inililigpit niya ang mga baso at plato sa mesa. "Hindi mo pa rin ba titigilan ng pagtatrabaho kahit tapos na ang lahat?" Boses iyon na Rafael. At may halong pagod at lambing. Napalangon si Sari. Sir Rafael, hindi po. Good evening po. Tinatapos ko na po para kaunti na lang gagawin ko ng iba mamaya." Ngumiti naman si Rafael habang lumapit. Nakasuot na ng simpleng puting polo. Malayo sa formal na anyong nakita ng mga bisita kanina. "You should rest, Sari. You've been working all day." Umiling si Sari. Mahina ang tawa. "Okay lang po ako, sir. Hindi po ako mapalagay kapag may nakikita akong kalat." Nagkatinginan silang dalawa. Isang sandali tila huminto ang oras. Wala nang natawa si Rafael. Pumayag na lamang siya. "Mind if I stay here?" Tanong ni Rafael habang tinitingnan ng mga bituin. "Hindi po, sir." Sagot ni Sari na marahang umiti. Tahimik sila ilang sandali. Tanging hampas na ng hangin at tunog ng mga kuliglig ang maririnig. Hanggang sa si Rafael na ang unang nagsalita. "You know," sabi nito, "I used to think this house was too big for us. Mula nang umalis sa mga kapatid ko at nagkaroon ng sarili nilang pamilya,
Halos kami na lang lagi ng magulang ko dito. But they're always busy with work and business. Parang kahit ang daming tao na nagtatrabaho dito, lagi ako mag-isa. Nung nagkaroon ako ng trabaho, nagpa siya akong lumipat sa mas maliit na tahanan. So I wouldn't feel that way. Pinili ko rin noon na tumira mag-isa sa bahay ko. Hindi ako nag-hire ng maids ng kung ano. Ayoko masanay na may kasama. Napalingon si Sari na may halong pagtataka at pag-aalala na rin sa mga mata. Bakit po? Because everything feels temporary, sagot nito. People come and go. Even happiness. Ayoko nang maramdaman ng maiwan katulad ng kung paano ako iniwan ng mga kapatid ko nung nagkaroon na sila ng sarili nilang pamilya. Sanay na sanay ako na lagi silang nariyan sa tabi ko. Then suddenly, one by one they moved out. Tumingin si Sari sa kanya at saglit na natahimik bago sumagot. Pero minsan, sir, kahit panandalian lang, yung mga tao na nakakasama mo, sila yung dahilan kung bakit mo nakikita ulit yung halaga ng mga simpleng bagay. Ngumiti si Rafael. You really think that way? Tumango si Sari. Hindi naman po permanente ang lahat ng bagay. Ang mahalaga, may naging karanasan po tayo kasama sila. Iyon naman po ang mahalaga, hindi po ba? Ang experience at memories. Umalis man po sila. At least may masaya tayong memories kasama sila. At ang bagay na yun ang hindi mawawala. There it was. The quiet strength in her voice. That softness that calms him in ways he never thought possible. He found himself staring at the curve of her smile, the sincerity in her eyes, the peace in her presence. At sa unang pagkakataon, hindi niya naisip ang trabaho, ang pagod o kahit sino pa man. Tanging si Sari lamang ang laman ng isip niya. You know what, Sari? Marahan niyang sabi. I'm glad you're here. Napatingin si Sari sa kanya, bahagyang nagulat. Sir? Ngumiti si Rafael, bahagyang umiwas ang tingin. Oh, nothing. Just, I'm glad. At sa gabing iyon, sa ilalim ng tahimik na langit ng mansyon ng mga Delgado, nagsimula ang isang damdaming hindi pa nila kayang pangalanan. Isang damdaming unti-unting sumusulpot sa pagitan ng dalawang mundo na kailanman ay hindi dapat nagtagpo. Ngunit ngayon, tila hindi na sila kayang paghiwalayin ng tadhana. Sa sumunod na araw, maagang dumating si Olivia Delgado sa mansyon ni Rafael. Suot nito ang paboritong beige na dress at perlas na hikaw na simbolo ng dignidad nito bilang matriarch ng pamilya Delgado. Habang papasok ito sa malawak na sala, agad itong naamoy ang mabangong aroma ng bagong lutong almusal. Nakangiting sumalubong si Sari. Maayos ang suot na simpleng blouse at apron. Magandang umaga po, Ma'am Olivia. Magalang niyang bate. Pasensya na po, hindi ko po alam na bibisita kayo, pero gusto niyo po bang mag-almusal? Ngumiti si Olivia ng bagya. Hindi na, iha. Napadaan lang ako. Gusto ko lang sanang makita ang anak ko. Naroon pa po siya sa veranda, ma'am. Nagkakape po. Salamat, Sari. Sagot ni Olivia. Pero nananatiling nakatingin sa dalaga ng ilang segundo. Tila binabasa ang bawat galaw nito. Tahimik nitong pinagmasa ng paraan ng pagsasalita ni Sari, ang mahinhing kilos at ang banayad na tono ng boses. Ilang sandali pa, lumabas na rin si Rafael. Suot pa ang puting t-shirt at pajama. Bahagya itong napangiti nang makita si Sari pero nagulat din nang makita ang ina. Good morning, Mom. Bati niya. I didn't know you were coming. Napansin agad ni Olivia ang kakaibang kislap sa mga mata ng anak habang nakatingin sa dalaga. Iba ang lambing, iba ang tono. Hindi iyon ang tipikal na tingin ni Rafael sa isang katulong. Matapos ang ilang saglit, lumapit si Olivia. Anak? Malumanay nitang sabi. Can we talk after breakfast? Tumango si Rafael. Sure, Mom. Habang kumakain, tahimik na nagligpit si Sari sa kusina. Ngunit paminsan-minsan, nagkakatinginan sila ni Rafael. Mga ngiting pilit nilang tinatago.
Mga saglit na tila walang ibang tao sa paligid. At doon, lalo pang napagtanto ni Olivia ang kanyang hinala. May kakaiba nga. Pagkatapos ng almusal, naglakad silang mag-ina papunta sa veranda. Ang simoy ng umaga ay malamig. Rafael, panimula ni Olivia sa anak. You seem different this past few days. Ngumiti si Rafael, casual. Different? I think I'm just more relaxed now. Relaxed or inspired? Sagot ng ina at bahagyang nakataas ang kilay. Natigilan si Rafael. What do you mean by that, Mom? Huminga ng malalim si Olivia. Don't take this the wrong way, iho. Pero napansin ko ang paraan ng pagtitig mo kay Sari. The way you smile when she's around, I know that look, Rafael. Bahagya naman natawa si Rafael. Pilit na tinatago ang pag-aalangan. Mom, she's just a good person. She takes care of the house and she's been helping me a lot. Helping? Ulit pa ni Olivia. Malamig ngunit kalmado ang boses. I know she's kind. She's very respectful. Mabait na babae. Pero anak, you know how this world works. Hindi madali kapag naghalo ang dalawang mundong magkaiba. Tumingin si Rafael sa malayo. Seryoso. Mom, I'm not saying anything's happening. Pero, if it ever does, would that be so wrong? Natigilan si Olivia. Ang tono ng anak ay may lalim at may emosyon. Anak, marahang sabi ni Olivia, I just don't want you to make a decision you'll regret later. Hindi lahat ng mabubuting puso ay handang tanggapin ang lipunang ginagalawan natin. Ngunit si Rafael ay ngumiti lamang, isang ngiting puno ng katiyakan. I know, Mom, but sometimes it's not society that decides who's right for you. Tahimik si Olivia, wala nang nasabi pa. At sa likod nila, narinig ni Sari ang ilang bahagi ng pag-uusap. Sapat para magpabilis ang tibok ng puso niya at magdulot ng bigat sa dibdib. Hindi niya alam kung ano mas masakit. Ang malaman na baka totoo ang nararamdaman ni Rafael o ang katotohanang baka hindi yan kailanman matanggap ng mundo nila. Kinabukasan, mas tahimik si Sari kesa dati. Maaga pa rin siyang nagising at agad na nagtungo sa kusina para magluto ng almusal. Nung bumaba ang binata, suot ang puting polo at dark slacks, agad itong napansin na nakakaibang lamig sa kilos ng dalaga. Good morning, bati ni Rafael. Casual ngunit may halatang pag-aalala. Good morning po, sir. Sagot naman ni Sari na hindi tumingin, abala sa paghahain. Nagtaka si Rafael. Oo nga, tahimik na naman sila madalas. Nabihira lang sila mag-usap pero dama ni Rafael na may iba ngayon. Parang may pader na itinayo si Sari. Pader na hindi niya alam kung paanong babasagin. Habang kumakain, tinanong niya ito. Are you okay, Sari? You've been quiet. Okay lang po ako, sir. Tipid nito ang sagot. Medyo marami lang pong ginagawa. Ganun ba? Ngumiti si Rafael, ngunit halatang lungkot sa likod ng tinig. Pilit lamang ngumiti si Sari at tinuon ang sarili sa gawain. Ngunit sa isip ni Sari ay may ibang dumadaloy. Naaalala niya na naman ang usapan na mag-ina kahapon. Ang takot sa tono ni Ma'am Olivia at ang posibilidad na mali ang anumang damdamin na unti-unti niyang nararamdaman para sa amo. Hindi niya kailanman hinangad na maging dahilan ng gulo o kahihiyan. Isa lang siyang katulong. Si Rafael, isang dalgado. Magkaibang mundo. Matapos ang almusal, nagpaalam si Rafael para pumasok. Ngunit bago ito tuluyang lumabas ng pinto, lumingon siya. Sorry? Tawag nito at nang magtama ang kanilang mga mata, saglit itong natahimik bago nagsalita. If something's bothering you, you can tell me. Don't shut me out. Wala po talaga, sir. Mahina niyang sagot. Ayoko lang pong makaabala. Ngumiti naman si Rafael, ngunit may lungkot sa mga mata. You never are an inconvenience to me. At bago ito tuluyang umalis, idinugtong niya. I'll see you in a few days, okay?
Lumipas ang maghapon at sinubukan ni Sari na manatiling abala. Nilinis niya ang veranda, naglaba, nagluto, kahit halos hindi na siya tumigil. Ngunit kahit anong iwas niya, sa bawat sulok ng bahay, naroon ang ala-ala ng tinig ni Rafael. Nangiti nito, ng mga sandaling nakatingin ito sa kanya na para bang siya lang ang nakikita. Hanggang sa dumating na ang araw ng pag-uwi ni Rafael mula sa mahabang flight. Nasa garden si Sari, nagdidilig ng mga halaman. Nang maramdaman niyang may lumapit sa kanya, si Rafael. Hindi mo malang ako pinansin nang dumating ako kanina. Sabay nito. Nasanay na kasi si Rafael na sinasalubong ng dalaga pagka-uwi para kunin ang gamit niya. Pero kanina, hindi malang lumapit si Sari. Napayo ko si Sari. Pasensya na po sir. Marami lang po akong ginagawa. Lumapit si Rafael ng dahan-dahan. Sari, look at me. Unti-unti siyang tumingin. At doon nakita niya ang mga matang hindi nag-aalinlangan. Alam na ni Rafael kung ano ang nangyayari. Habang nasa trabaho siya ay ito ang iniisip niya. Nagbago lang naman ang lahat nung bumisita sa bahay ang kanyang ina. At alam ni Rafael na ang posibleng dahilan ay narinig nito ang pag-uusap nila ng kanyang ina. I don't know what you heard, sabi ni Rafael. Pero gusto ko malinaw sa iyo ito. I am not playing around. Hindi ako nagpapatawa. I like you. Nabigla naman si Sari. Sir, huwag po. Mahina niyang sabi. Pilit na umiwas ang tingin. Hindi po tama ito. Hindi po tayo pareho ng mundo. Alam niyo naman po kung sino ako. Pero lumapit palalo si Rafael. Sari, marahan niyang sabi. It's not about who you are. It's about what make you feel. You make me want to be better. That's not something I can just ignore. Napulunok si Sari. Please sir, huwag niyo pong sabihin yan. Mas maganda pong manatili tayo sa kung ano meron tayo ngayon. Ayoko masira ang lahat. Tahimik si Rafael ng ilang segundo, pero hindi niya inalis ang titig sa dalaga. I'm not here to ruin anything. Mahinahon itong tugon. I just want you to know the truth. Because I can't pretend anymore. At bago siya tuluyang lumayo, idinugtong niya na halos pabulong. You don't have to feel the same, but please, don't push me away just because you think you're not enough. Because you are. Pagkaalis sa Rafael, naiwan si Sari sa gitna ng hardin, hawak pa ang hose. Ngunit tila wala na sa sarili. At sa katahimikan ng gabi, habang lumalakas ang tibok ng kanyang puso, hindi niya alam kung alin pa ang mas nakakatakot. Ang pagmamahal o ang katotohanang baka maramdaman niya rin ito pabalik. Muling bumisita si Ma'am Olivia sa bahay ni Rafael. Wala pa man ang anak nito ay ramdam na ni Sari ang tensyon sa paligid. Tahimik niyang sinalubong ang ginang habang nanginginig ang mga kamay sa kaba. Magandang umaga po, Ma'am Olivia. Mahina niyang bate. Sabay bahagyang yumuko. Ngumiti naman ang ginang ngunit hindi yon ngiting sanay niya nang nakikita noon. May lamig sa mga mata nito. May taglay na tanong sa likod ng mga ngiti. Good morning, Sari. Sagot naman ni Olivia. Let's have a little talk, shall we? Alam na agad ni Sari kung saan hahantong ang usapan. Tahimik siyang sumunod sa ginang papunta sa veranda. Ang bawat yapak niya ay parang may bigat. Parang bawat hakbang ay papalapit sa delikadong pinto na ayaw niyang buksan. Pagkaupo nila, si Olivia ang unang nagsalita. Diretso, walang paligoy-ligoy. I noticed something this past few days. Aniya na nakatitig kay Sari. You and Rafael seem closer than before. Napalunok si Sari at agad na yumuko. Kasi po ma'am, lagi po siyang nandito. Bilang ako po ang katulong niya. I know. Putol ni Olivia. Mahinahon pero matalim. But there are things that don't look like just work, Sari. Huminga ito ng malalim tsaka marahang nagpatuloy. I saw the way my son looks at you, and I'm not blind. Lalong bumilis ang tibok ng puso ni Sari. Hindi niya alam kung paano sasagot. Ma'am, wala po akong intensyon na
I'm not saying you have bad intentions. Sabat ng ginang. Ngunit malamig pa rin ang tono. Pero alam mo kung paano gumagana ang mundong ito, anak. You're a kind girl. I can see that. You've been working for us for years, and we appreciate that. But you must understand, you and Rafael, you live in very different worlds. Tumulong luha ni Sari bago pa man ito mapigilan. Alam ko po yun, ma'am. Mahina niyang tugon. At hindi ko po ginusto. Wala po akong balak na masangkot sa kahit anong bagay na makakasira sa inyo. Then prove it, sagot ni Olivia. Kalmado, ngunit mabigat ang bawat salita. Keep your distance. I know Rafael. When he's kind, people misunderstand him. And I can't afford to see my son get distracted because of something temporary. Nanginginig ang boses ni Sari. Temporary? Yes, sagot ni Olivia. You're young. You're emotional. Maybe you think it's something more, but it's not. Rafael doesn't need complications in his life, Sari. He needs focus. He needs someone of his level. Someone who can stand beside him. Hindi na nagsalita si Sari. Tahimik siya nakatingin sa mga daliring pinaglalaroan ang laylayan ng kanyang uniforme. Pilit pinipigilan ng emosyon. Ngunit sa loob niya, ramdam niya ang kirot. Hindi dahil sa mga salitang binitiwan ni Olivia, kundi dahil alam niyang totoo ang mga iyon. Hindi siya kabilang sa mundo ni Rafael. At kahit gaano pang kalakas ang tibok ng puso niya, alam niyang kailangang supilin ito. Pag-alis si Olivia, napasandal si Sari sa dingding ng veranda. Huminga siya ng malalim. Pinilit pakalmahin ang sarili. Ngunit sa bawat paghinga, mas lalo niyang naramdaman ang bigat sa dibdib. Ang kirot ng pagmamahal na kailangan niyang itanggi hanggat kaya pang itanggi. Nang umuwi si Rafael kinahapunan, agad nitong napansin ang pamumugto ng mga mata ni Sari. Hey, mahinahon niyang sabi. What happened? May problema ba? Ngumiti naman si Sari. Pilit, ngunit magaan. Wala po sir, napagod lang po ako. Ngunit nang tumingin si Rafael sa kanya, alam nitong hindi lang pagod iyon. At sa kabila ng lahat, kahit hindi sabihin ni Sari, alam ng puso niyang may taong naglagay ng distansya sa pagitan nilang dalawa. Isang distansyang hindi niya alam kung kaya pa niyang hindi tawirin. Lumipas ang mga araw na tila napakabagal para kay Sari. Simula na mag-usap sila ni Ma'am Olivia, sinubukan niyang umiwas kay Rafael. Hindi na siya tumatagal sa harap nito. Kung dati nakikipag-usap siya habang nag-aayos ng pagkain o gamit, ngayon ay palagi nang maikli ang kanyang mga sagot. Opo, sir. Sige po. Tapos na po. Ginawa niya ang lahat para manatiling profesional. Pero si Rafael hindi marunong tumigil. Hey, Sari. Tawag nito minsan habang nag-aayos siya ng mga bulaklak sa living room. You're avoiding me, aren't you? Nalaglag ang tangkay ng rosa sa kamay ni Sari. Hindi po, sir. Busy lang po ako. Ngumiti si Rafael. Pero halata ang pagkadismaya sa mga mata. Busy? You've always been busy. Pero ngayon parang ayaw mo na akong kausapin. Tahimik lang si Sari. Hindi niya magawang tumingin dito. Kung titigan niya si Rafael, baka bumigay ang mga salitang pinilit niyang pigilan. May sinabi ba si mommy sa'yo? Tanong nito na seryoso na ang tono. Napalunok si Sari. Marahang umiwas ang tingin. Wala po, sir. Ngunit alam na Rafael, may dahilan sa likod ng biglang paglamig ni Sari. At ayaw niyang tanggapin na basta na lang siya iiwasan nito. Kaya simula noon mas lalo siyang naging mapagmasid. Mas madalas lumalapit. Tuwing naghahanda si Sari ng pagkain, nariyan siya sa kusina, nanonood. Tuwing naglilinis si Sari sa sala, nandun siya. Nag-aalok ng tulong kahit alam niyang hindi kailangan. Sir, ako na po yan. Sabi ni Sari minsan habang pinupunasan ang mesa. Hindi, okay lang. I need a break from my flight reports. Sagot ni Rafael sabay ngiti. Besides, gusto ko makausap ka kahit sandali lang. Bahagyang napahinto si Sari.
Tinitigan niya si Rafael. Ang ngiting dati ay simpleng kabaitan lang, pero ngayon, may ibang kahulugan na lalo pat alam niya kung ano ang nararamdaman nito sa kanya. Agad niyang iniwas ang tingin. Sir, baka may makakita sa atin? Then let them. Mahinahon, ngunit may bigat sa sagot ni Rafael. I don't care. Besides, sino ba naman ang makakakita sa atin? It's just the two of us here. At sa mga sandaling iyon, ramdam na ni Sari kung gaanong katotoo ang mga salitang iyon at kung gaanong kasalungat sa realidad ng mundo nila. Ngunit bago pa siya makasagot, narinig nila ang boses. Rafael! Napako silang pareho. Si Ma'am Olivia nakararating lang. Malamig ang mga mata, nananatiling nakatingin sa kanilang dalawa. Agad na umatras si Sari, halos mabitawan ng hawak. Ma'am? Hindi nagsalita si Olivia. Dahan-dahan itong lumapit. Bawat hakbang ay nagdadala ng bigat sa hangin. Lumingon ito kay Rafael. I thought we've already talked about this. Napatingin sa Rafael sa ina. Walang bakas ng takot pero halatang may tensyon sa panga nito. We were just talking, Mom. Mahinahon niyang sabi. Talking? Ulit ni Olivia na matalimang tingin. Because from here, it doesn't look like just talking. Nanginginig si Sari. Ma'am, ako po. Go to your room, Sari. Malamig na sabi ni Olivia. Hindi inaalis ang tingin sa anak. I need to speak with my son. Sandaling tinitigan ni Rafael si Sari. Mga matang nagsasabing, it's okay, trust me. Bago ito sumunod sa utos ng ina. Pag-alis si Sari, nanatiling tahimik ang buong sala. Ang tanging maririnig ay ang mabigat na paghinga ni Olivia. I warned you. Nito na mababa ang boses pero mariin. Rafael, this is not something you can play around with. I'm not playing around, Mom. Sagot ng binata. Mariin din ang tono. Hindi mo siya kilala. She's not like what you think. Exactly. Mariing sagot ng ginang. She's not like us. And that's the problem. Simula noon lalo nag-iba ang ihip ng hangin sa mansyon. Tahimik si Sari. Hindi na siya ganun kakomportable tuwing magkasama silang dalawa. Kung dati natural lang ang pag-uusap nila, ngayon ay palagi nang may pagitan. May alanganeng espasyo na parang pader na naghihiwalay sa kanilang dalawa. Kapag tinatawag niya si Rafael, tila lagi nagmamadaling umiiwas. Sir, may gagawin pa po ako sa kusina. O kaya, Sir, tapos na po ako maglinis sa sala. Ang madalas niyang dahilan. At kapag napapatingin ito sa kanya, mabilis niyang iniiwas ang mata. Natatakot na baka mabasa nito ang laman ng kanyang damdamin. Ramdam na Rafael yon. Ramdam niyang parang lumalayo si Sari. At sa hindi niya maipaliwanag na dahilan, nasasaktan siya. Kaya isang araw napagdesisyonan niyang siya naman muna ang dumistansya. Maybe this is for the best. Bulong na Rafael sa sarili. If she's uncomfortable, I shouldn't make things harder for her. Pagkalipas ng ilang araw matapos ang mahabang flight mula Singapore, magkasamang kumain sina Rafael at ang kanyang co-pilot na si Marco sa airport lounge. Tahimik si Rafael habang abala naman si Marco sa pagkain ng sandwich. Napansin ng kaibigan ng lungkot sa mukha ng binata. Man, you look like someone just crashed your plane. Biro pa ni Marco sabay tawa. Hindi naman sumagot si Rafael. Umiling lang ito at uminom ng kape. Seriously? Patuloy pa ni Marco. You've been quiet for days. You used to joke around with the crew. Now you're just blank. What's going on? Walang sagot. Ngumisi si Marco. Kunwari nagbibiro. Don't tell me broken-hearted ka? Napatingin si Rafael pero walang reaksyon sa mukha. Oh damn, sabi ni Marco na natawa. Tama nga ako. Gusto mo ba kitang ireto sa babae? Flight attendant friend ko, maganda, mabait. Single para mabilis lang na makamove on. Umiling si Rafael. No, I'm good. Come on, Raf. Hindi pwedeng puro trabaho lang. Mas lalo ka mahihirapan na makamove on yan.
Kailangan mo rin ang ibaling ang atensyon mo sa iba. Sagot ni Marco. Ngunit napansin ni Marco na seryoso talaga si Rafael, kaya bumuntong hinanga siya at nagbago ng tono. Alright, joke aside, sabi ni Marco. You wanna talk about it? Tahimik si Rafael sandali, bago nagsalita. It's complicated. Complicated usually means you're falling for someone you shouldn't, sabi ni Marco sabay ngiti. Oops! May break muna. Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala kina Esther Lucas, Marilyn De Palubos from Dumangas, Iloilo, at Nida Pelas from Quezon Province. Sa ating mga taga-subaybay, paki-comment naman po sa baba kung taga saan kayo para alam ko kung hanggang saan umaabot ang mga kwento ni Ate Jane at para ma-shoutout ko kayo sa mga susunod pa nating mga kwento. Maraming salamat sa pakikinig. Rafael gave a small, bitter laugh. Yeah, that's exactly what it is. Sandali ang natahimik si Marco. Hindi na ito nagbiro. You know, Raf, Ania, sometimes when a relationship feels too heavy from the start, when it's already full of obstacles before it even begins, maybe it's not meant to be. Tumingin si Rafael sa kaibigan. You think I should just let it go? It's really not about giving up, sagot ni Marco, seryoso na. It's about protecting yourself and her. If you think you'll just hurt each other in the end, it's better to stop before it even starts. The world's not kind to love. That's complicated. Tahimik si Rafael. Ang mga salitang iyon ay dumiretso sa puso niya. Ngunit sa ilalim ng lahat ng kaniyang pag-aalinlangan, may isang katotohanang hindi niya kayang itanggi. Na kahit anong paglayo niya, si Sari pa rin ang laman ng bawat sandali ng kanyang isipan. At sa kabilang panig naman ng lungsod, si Sari ay nasa kusina, nakaupo at tahimik na nakatitig sa tasa ng tsaa. Hindi niya maipaliwanag ang bigat sa dibdib niya. Ilang araw ng pilit pinipigilan ni Rafael ang sarili. Sinubukan niyang abalahin ang isip sa trabaho. Lumipad ng mga madalas. Tinanggap kahit mga extra flight. Umuwi ng late. Pero kahit gaano siyang ka-busy, hindi niya magawang takasan ng isang bagay. Ang nararamdaman niya para sa dalaga. Kaya kahit sinabi niya sa sarili na lalayo muna siya, hindi pa rin siya mapakali. That night, he booked an early return flight. 2 days earlier than planned. Pagdating niya sa mansyon, madalim pa. Ilang ilaw lang bukas, tahimik. Dumaan siya sa hallway at bago pa man siya makarating sa hagdan, narinig niya na ang kaluskos mula sa kusina. Doon niya nakita si Sari, nakatayo sa harap ng mesa, abala sa pag-aayos sa mga bulaklak sa florera. Simple lang ang suot nito, plain shirt at apron. Pero sa paningin ni Rafael, para bang lumiwanag ang buong lugar. Hindi niya napigilang umiti. Hindi ka pa ba natutulog? Mahina niyang tanong. Nagulat naman si Sari at halos mabitawan ng hawak. Sir Rafael, gulat niyang sabi. Akala ko po sa susunod na araw po kayo darating. Nagkibit balikat si Rafael. Pilit na pinapakalma ang sarili. I decided to come home early. Namiss ko yung bahay. Mas tahimik kasi rito. Sabay titig niya sa flash. And maybe, I missed someone here too. Agad na umiwas ang tingin si Sari. Ganun po ba sir? Mukhang pagod nga po kayo. Paghahanda ko po kayo ng pagkain, baka gutom na kayo. Ngunit bago pa man makatalikod si Sari, hinawakan ni Rafael ang kanyang braso. Marahan, hindi mapilit.
Ngunit ramdam niya ang bigat ng bawat segundo. Sorry. Ang tinig ni Rafael ay mababa, halos pabulong, pero puno ng emosyon. Did I do something wrong? Nanlaki ang mga mata ni Sari. Po? Ever since that night, patuloy na Rafael. You've been avoiding me. You don't look at me the same way anymore. I just wanna know why. Hindi naman agad nakasagot si Sari. Ang dibdib niya ay parang kumakabog ng mabilis. Sir, wala po kayong kasalanan. Ako lang. Siguro, I'm just trying to remind myself of where I stand. Where you stand. Mahinang ulit na Rafael. Nakatitig pa rin sa kanya. Opo. Dito. Sabay turo ni Sari sa sarili. Katulong po ako dito sa bahay ninyo. At ikaw po ang amo ko. Hindi ko dapat. Naputo lang salita niya. Hindi niya magawa na ituloy. Tahimik si Rafael. Lumapit ito ng bahagya. Halos marinig na ni Sari ang tibok ng puso nito. I don't care about position, Sari. Mahinang sabi nito. I care about you. Napatigil si Sari. Para siyang natunaw sa mga salitang iyon. Gusto niyang maniwala. Gusto niyang yakapin ang sandaling iyon. Pero alam niyang mali. Please, huwag niyo pong sabihin yan, sir. Halos pabulong niyang sabi. Nanginginig ang tinig. Baka kung ano pa sabihin ng mga tao. Baka lalo lang tayo masaktan. Huminga ng malalim si Rafael. He wanted to argue. To tell her that he didn't care about anyone else. Pero nang makita nito ang takot sa mga mata ni Sari, napigilan ni Rafael ang sarili. Marahan din binitiwan ni Rafael ang kamay ng dalaga. You're right. Bulong ni Rafael. Halos punit ang boses. Maybe it's better this way. Tumango si Sari. Pilit na umiti. Salamat po sa pag-unawa, sir. At dahan-dahan na siyang lumayo. At hindi na lumingon. Si Rafael naman ay naiwan sa gitna ng kusina. Tahimik, pinagmamasdan ng bawat hakbang na palayo sa kanya. At sa sandaling iyon, alam niyang pareho silang talunan. Sapagkat minsan, kahit pareho kayo nagmamahal, mas malakas pa rin ang takot kaysa sa puso at nararamdaman. Malalim na ang gabi ngunit gising pa rin si Rafael. Nakatingin lamang siya sa kisame. Pinipilit kumbinsihin ng sarili na kaya niyang makalimot. Pero sa bawat sulok ng bahay, naroroon pa rin ang alaala ni Sari. Sa halakak nito sa kusina, sa mga paang marahang naglalakad sa pasilyo, sa tinig nitong laging puno ng pag-aalala. How can you forget someone who's always around? Kaya nang tawagan siya ng kaibigan niyang si Marco, hindi na siya nagdalawang isip. Let's go out, man. Sabi nito sa kabilang linya. You sound like you need a drink. At doon nga siya natagpuan ni Marco sa isang bar na tahimik na umiinom sa tabi. Pilit tinatago ang bigat sa dibdib. Still thinking about her? Tanong ni Marco habang pinupuno ang baso ni Rafael. Walang sagot si Rafael. Tumingin lang siya sa inumin at marahang umiti. Maybe I'm just not used to feeling this way. Napabuntong hininga si Marco. You're not the first, Raf. You're just in love. And it hurts because you can't have her. Naging tahimik si Rafael. I can't even be mad. Bulong niya. She's right. We're from two different worlds. Then you move on. Sagot ni Marco. It's hard at first, but trust me, you'll get there. You always do. Sabay tawa. Pilit na nagpapagaan ng loob ng kaibigan. Pero kahit ganon, alam ni Rafael na hindi ganoong kadali. Ininom niya ang alak na parang iyon lang ang paraan para manahimik ang puso niya. Hanggang sa tuluyan na siyang nalaseng. Pag uwi niya sa mansyon, halos hindi na siya makalakad na maayos. Pinahatid lang siya ni Marco sa taxi driver kasi pareho na rin silang laseng. Nadata niya si Sari sa may pinto. Gulat at agad na lumapit. Sir Rafael? Diyos ko po, lasing na lasing kayo. Mabilis sasabi ni Sari habang inaalalayan nito papasok. Hindi naman ito sumagot.
Tanging malamlam na ngiti lamang ang ibinigay sa kanya. "Why are you always here? Taking care of me?" Bulong ni Rafael habang nakahawak sa braso ni Sari. "Dahil trabaho ko po yun, sir." Sagot niya na mahina. "Now please, umupo muna kayo." Ngunit bago pa niya maituloy, marahan na siyang hinila ni Rafael. Natumba siya at bago pa siya makabangon, naramdaman niya ang mga matang nakatitig sa kanya. Malambing, mapanganib, puno ng mga salitang hindi nasabi. "Don't call me sir right now." Bulong nito, halos pakiusap. "Just, Rafael." Napakapit si Sari sa dibdib nito. Ramdam mo mabilis sa tibok ng puso. Alam niyang mali. Alam niyang dapat siyang tumayo at lumayo. Ngunit sa gabing iyon, pareho silang napagod kakasubok na umiwas at limutin ang alinman sa nadarama nila. Pareho silang sugatan. Parehong nangungulila. At sa ilalim ng katahimikan ng gabi, hindi nila napigilan ang sarili. Ang mga pusong pilit nagtatago ay tuluyang bumigay. At sa unang pagkakataon, ang distansyang matagal na lang pinipigilan ay tuluyang nabura. Ang liwanag ng umaga ay marahang sumilip sa mga kortina ng silid. Tahimik ang paligid. Warang huminto ang oras. At sa pagitan ng katahimikan, unti-unting dumilat si Sari. Saglit siyang hindi gumalaw. Ang unang naramdaman niya ay init ng bisig na nakayakap sa kanya. Napakabilis ang tibok ng puso niya nang mapagtanto kung nasan siya. Nasa tabi niya si Rafael. Mahimbing pa itong natutulog. Magulo ang buhok. Pero para kay Sari, ang bawat segundo ng pagising ay tila hampas ng katotohanan. Agad siyang bumangon. Marahang tinakpan ng sarili ng kumot at pilit na pinapakalma ang nanginginig niyang mga kamay. "Diyos ko, anong nagawa ko?" Nagtungo siya sa gilid ng kama. Kinuha ang damit na suot kagabi at marahang isinuot iyon. Ramdam niya ang bigat sa dibdib. Hindi lang hiya, kundi takot. Takot sa mga mata ng iba, sa posibleng mangyari. At higit sa lahat, takot sa nararamdaman niya para sa lalaking hindi niya dapat manahal. Maya-maya'y narinig niya ang paos sa tinig ni Rafael. "Sari." Napalingon siya. Nakaupo ito sa kama, hawak ang noo. Halatang may hangover pa. Pero ang mga mata nito ay gising na gising, puno ng tanong at pagsisisi. "About last night?" Mahina nitong sabi. Agad siyang sumingit. "Wala pong nangyari." Mabilis siyang tugon, bagaman nanginginig ang tinig. "Kalimutan niyo na lang po yun, Sir Rafael. Please." Tila nagising si Rafael sa tawag na iyon. "Sir Rafael, isa iyong paalala na kahit anong lapit nila kagabi, may hangganan pa rin ang mundo nila." "Tama ka." Bulong ni Rafael na halos hindi makatingin. "Pero Sari, I can't just pretend it didn't mean anything." Napapikit si Sari, pilit na pinipigil ang luha. "Please, sir, wala po dapat magbago. Isa lang po akong katulong. Kayo, amo ko. Walang dapat na masira." Naging tahimik silang pareho. Walang gustong magsalita. Ang tanging naririnig lamang ay ang mahina niyang pagikbi at ang mahinang buntong hininga ni Rafael. At sa umagang iyon, pareho nilang naramdaman ang bigat ng katotohanan. Isang gabi lang iyon, ngunit sapat na para guluhin ang tahimik nilang mundo. Lumipas ang ilang araw mula ng gabing iyon, ngunit para kay Rafael parang hindi pa rin lumalayo ang alaala. Ngunit sa bawat pagtatangkang lapitan ng dalaga, iisa lang ang ginagawa ng dalaga, ang umiwas. Kapag dumadaan siya sa sala, aalis ito papunta sa kusina. Kapag sabay sila nagtatagpo sa hallway, yuyuko lang si Sari at magmamadaling lumayo. At kapag sinusubukan niyang tawagan ito, palaging may dahilan. "May gagawin pa po ako, Sir Rafael." O "Busy pa po ako, sir." O minsan naman walang salita. Tanging malamig na katahimikan lamang ang sagot. Hindi sanay si Rafael sa ganitong distansya. Kaya isang umaga, habang nag-aayos siya ng flight documents, tumigil siya.
Ibinaba ang mga papel at marahang nagdesisyon. Hindi ako pwedeng manatiling ganito. Kinagabihan nadatnan niya si Sari sa sala. Tahimik lang siya sa likod nito. Tila nag-aalangan kung lalapit. Hanggang sa tuluyan na siyang lumapit at mahina niyang sambitin. Sari, we need to talk. Napalingon naman si Sari at halatang nagulat. Wala naman po tayong dapat pag-usapan, Sir Rafael. Meron. Mariin niyang sagot. Hindi ako mapalagay sa ganito. Hindi ko kaya magpanggap na parang walang nangyari. Tumikim si Sari, halatang pinipigil ang emosyon. Pero kailangan po natin magpanggap, sir. Dahil kung hindi, may masasaktan. At hindi po ako pwedeng maging dahilanan. Bago pa man makasagot si Rafael, isang tinig ang sumingit mula sa likuran. Sorry. Pareho silang napalingon. Si Olivia. Kanina pa ito nasa bahay. Kasama ni Sari, ngunit hindi alam ni Rafael na dumating palang ina. Nakatayo ito sa may pintuan ng hardin. Malamig ang titig, pero may bigat sa boses. Can I talk to you for a moment? Tanong nito kay Sari. Nagkatinginan muna silang dalawa ni Rafael bago ito tumungo. Tahimik siyang sumunod kay Olivia papunta sa veranda. Pagkapasok nila, ilang sandali ang lumipas bago muling nagsalita si Olivia. Matagal na kitang pinagmamasdan, Sari. Panimula nito. Alam kong mabait ka, masipag, at hindi mo sinasadya na mapalapit sa anak ko. Napatungo si Sari. Pasensya na po, ma'am, wala po ako. Ngunit pinutol siya ni Olivia. Hindi mo kailangang magpaliwanag. Pero gusto kong malaman mo kung bakit pinipigilan ko kayong dalawa. Sandaling tumigil ito bago dumiretso sa mata ni Sari. Dahil nakatakda ng ikasal si Rafael sa iba. Para bang biglang huminto ang hangin. Napatitig si Sari kay Ma'am Olivia. Walang maisip, walang masabi. Tanging pagkalito at sakit lang ang naramdaman niya. Hindi ko pa dapat sinasabi to. Dagdag ni Olivia. Pero kailangan mong maunawaan, Sari. Ang buhay ni Rafael ay hindi basta kanya lang. Maraming nakatingin. Maraming umaasa. Kaya kung talaga may malasakit ka sa kanya, layuan mo siya bago pa maging huli ang lahat. Tahimik lang si Sari, pinipigil ang pagpatak ng luha. At sa sandaling iyon, para bang muling bumigat ang mundo. Isang paalala na ang pag-ibig minsan kailangang isuko bago pa ito maging kasalanan. Mula ng gabing nakausap ni Sari si Olivia, lalo lang nag-iba ang lahat. Ang bawat sandali sa mansyon ay naging mabigat. Parang bawat hakbang niya ay tinatalunto ng tanikala ng isang desisyong hindi niya kailanman ginusto. Umiwas siya kay Rafael, hindi na siya tumingin sa mga mata nito. Hindi na rin siya nagsasalita ng higit sa kailangan. Sa tuwing dumarating ito mula sa flight, mabilis siyang umaalis ng silid. Sa tuwing nagsasalita ito, maikli lamang ang kanyang tugon. Tahimik, malamig. Parang hindi na siyang dating Sari na palaging may ngiti sa labi tuwing kumakausap si Rafael. Ngunit para naman kay Rafael, bawat paglayo nito ay parang sugat na lalong lumalalim. Hanggang sa hindi niya na nakaya iyon, tinungo niya si Sari sa silid nito. Nakita niya nag-aayos ito ng gamit. Nakalagay na sa maleta ang ilang damit. May maliit na bag sa gilid at nakapatong sa ibabaw ng mesa ang kanyang envelope. Anong ginagawa mo? Malamig na tanong ni Rafael. Tumingin si Sari na may kaba sa mga mata. Magpapaalam po sana ako, Sir Rafael. Napakunot ang noon nito. Paalam? Bakit? Huminga ng malalim si Sari bago nagsalita. Kailangan ko na po kasing umalis. Uuwi na po ako sa amin, sa probinsya. Lumapit si Rafael at hindi makapaniwala. Bakit ngayon? May ginawa ba ako mali? Wala po. Mahina nitong sagot. Pero mas mabuti na pong ganito. Ayoko po maging dahilan ng kahit anumang gulo, Sir Rafael. Parang bigla namang nabasag ang hangin sa pagitan nila. Lumapit si Rafael. Hinawakan ang mga kamay niya. Mahigpit, desperado.
Hindi mo kailangang umalis, Sari. Kung gusto mong kalimutan ko ang lahat ng nararamdaman ko para sa'yo, gagawin ko. Pero kung gusto mong magbago ako, gagawin ko. Hindi mo kailangang iwan ang buhay mo rito. Ako. Umiling si Sari, pinipigil ang luha. Hindi po ito tungkol sa inyo. Ito po ay tungkol sa akin. Pero lalo lang humigpit ang pagkakahawak ni Rafael. Please, don't go. Halos pabulaw na sabi ni Rafael. Kung kailangan ko maghirap para makalimot, gagawin ko. Kung kailangan ko masaktan, tatanggapin ko. Basta wag mo lang akong iwan, please. At doon, buong tapang na tinignan ni Sari ang mga mata nito. Hindi po ito dahil sa nararamdaman niya, Sir Rafael. Aalis ako dahil ikakasal na po ako. Biglang natigilan si Rafael. Nanlaki ang mga mata. Hindi siya makapaniwala. What? Halos pabulong nitong sabi. You're getting married? Tahimik na tumango si Sari. Sa matagal ko na po ang kasintahan, uuwi na ako sa amin para maghanda. Mas lalo itong napahinto. You have a boyfriend? Ngumiti naman si Sari. Pilit, mahina, halatang masakit. Meron po, matagal na. Parang binagsakan naman ng langit si Rafael. Mahina rin itong natawa. Pero hindi sa tuwa, kundi sa sakit. Pero, I took your virginity. Mahina niyang sambit na puno ng pigete. That means, you cheated on him. Natahimik si Sari bago marahang nagsalita. Pinipigilan ng pag-iyak. Naiintindihan niya po. Naipailuwanag ko na sa kanya ang lahat. Napatawad niya na ako. At tuloy pa rin po ang kasal namin ngayong taon. Hindi na nagsalita si Rafael. Tanging paghinga lang ang naririnig. At nasa wakas ay tumingin siyang muli kay Sari. Isang malungkot na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. I hope, sabi nito na halos hindi marinig. You'll be happy with your boyfriend. Wishing you the best. At pagkatapos noon, tuluyan itong tumalikod. Bitbit ang bigat ng mga salitang hindi na kailanman mababawi. Habang si Sari naman ay napahawak sa dibdib, pinipigilan ng hikbi dahil alam niyang sa bawat kasinungalingan ay may puso siyang kailangang basagin. Kasama na ang kanya. Maagang-maaga ng araw na iyon nang tuluyan ng umalis si Sari mula sa mansyon. Hawak niya ang lumang maleta na ilang taon na rin kasama sa bawat paglipat ng tahanan. At sa bawat hakbang niya palabas ng gate, ramdam niya ang bigat sa dibdib na pilit niyang itinatago. Alam ni Rafael na umalis na si Sari. Hindi siya nagpakita dito para ihatid ito dahil alam ni Rafael sa sarili niya na pipigilan niya ito. Bagaman gusto ni Rafael na manatili ang dalaga sa mansyon, alam niya rin na wala siyang magagawa. Lalo pat gusto na ni Sari na mag-settle down. Magpapakasal na ito sa kasintahan nito. At sino ba naman siya para pigilan niyon lalo pat mukhang sa taong yon magiging masaya si Sari. Ganon pa man, tinungo pa rin ni Rafael ang dating silid ni Sari. Napansin niya ang sulat na iniwan ng dalaga. Kinuha at binasa niya iyon. Maraming salamat po sa kabutihang pinakita niya sa akin. Hindi ko po makakalimutan lahat ng natutunan ko habang nasa mansyon ako. Pasensya na po kung iiwan ko kayo nang hindi man lang ako nakapagpaalam ng maayos. Kailangan ko lang po talagang umalis. Ingat po kayo palagi. Sari. Walang emosyon ang mukha ni Rafael habang binabasa ang liham. Pero unti-unting humihigpit ang pagkakahawak niya sa papel. Hanggang sa tuluyan ang nalukot ito. Mula noon, unti-unti na rin nagbago si Rafael Delgado. Muli siyang bumalik sa pagiging tahimik, istrikto, at malayong tao. Hey man, sabi ni Marco minsan habang naghihintay sila sa boarding gate. You okay? You've been spacing out lately. Ngumiti naman si Rafael pero walang saya. Oh yeah, just tired I guess. Ngunit alam ni Marco at ng lahat na hindi iyon totoo. Kahit pag-aano siyang kasanay sa turbulence ng langit, hindi siya kailanman nasanay sa unos ng puso.
Sa bawat flight tuwing tinitingnan niya ang kalangitan, si Sari pa rin ang naaalala niya. Ang ngiti nito habang naghahanda ng almusal, ang simpleng pag-aalala tuwing siya'y pagod, at ang malamlam na mga mata nito nang huli silang nag-usap. Minsan, nahuli niya ang sarili na tinatawagan ng dating numero ni Sari. Ngunit laging out of coverage area. Minsan naman, hinahanap niya ito sa mga mensaheng hindi niya kailanman ipinadala. At sa tuwing nauuwi siya sa mansyon, pakiramdam niya ay may kulang. Isang boses, isang presensya, isang katahimikan na dati ay nagbibigay buhay sa kanyang pagod na mundo. Isang gabi, habang nakatingin siya sa kalangitan mula sa balkonahe, marahang napabuntong hininga si Rafael. "Are you happy now, Sari?" Bulong niya sa hangin. At sa katahimikan ng gabi, tanging malamig na simoy ng hangin lamang ang tumugon. Tila pinapaalala sa kanya na minsan may mga taong dumarating hindi para manatili kundi para turuan ko ng leksyon. Sa kabilang banda, sa probinsya, katulad ni Rafael ay nahihirapan din si Sari. Pakiramdam niya sa bawat pag-ikot ng hangin sa paligid ni Sari, sobrang may kasabay na alaala na pilit ninyong nililibing sa nakaraan. Lumipas ang ilang buwan mula nang iwan niya ang mansyon ng mga Delgado. Sa paglipas ng panahon, natuto siyang bumangon. Kahit paulit-ulit pa rin bumabalik sa isip niya ang mga ngiti, boses, at mga titig ni Rafael. Pinilit niyang ayusin ang buhay niya. Pinilit niyang maging abala sa bahay, sa pagtulong sa mga magulang, at sa pag-ayos sa mga papeles para ipagpatuloy ang matagal niya ng pangarap, ang makapagtapos ng pag-aaral. Tourism, isang kurso na dati pa niyang gusto. Ngunit kailangang isang tabi dahil sa kahirapan. Ngayon, salamat sa mga ipon niya. Mula sa ilang taong paglilingkod sa mga Delgado, nagkaroon siya ng pagkakataon para muling subukan, para magsimula. Ngunit hindi niya akalaing sa gitna ng panibagong simula ay may bagong hamon na haharapin siya. Isang lihim na babago sa lahat. Isang hapon, habang naglalaba bigla siyang nakaramdam ng pagkahilo. Sinundan iyon ng kakaibang pagod at bigat sa katawan. Noong una ay inakala niyang pagod lang. Ngunit nang hindi na mawala ang hilo sa mga sumunod na araw, dinala siya ng kanyang ina sa health center. Pagbalik ni Sari mula sa konsultasyon, tahimik lang siya. Hawak niya ang puting papel mula sa midwife. Nanginginig ang mga kamay habang binabasa ang mga salita. Positive. Nanlaki ang mga mata ng kanyang ina nang marinig iyon. Sari, buntis ka? Mahina nitong tanong, puno ng gulat at kaba. Tahimik lang siya. Pilit na hinahabaan ang hininga bago tumango. Opo, ma. At doon na pumatak ang mga luha niya. Hindi siya sinagawa ng kanyang mga magulang. Walang malulutong na salita. Walang pagsisisi. Ang ina niya ay agad siyang niyakap. Mahigpit na para bang sinasabing, kahit anong mangyari, anak pa rin kita. Anak, hindi ka nag-iisa. Marahang sabi ng kanyang ama, tutulungan ka namin. Kaya natin to. At doon tuluyan ang bumigay si Sari. Sa unang pagkakataon, hinayaan niyang umagos ang lahat ng bigat na tinataglay ng kanyang dibdib. Ang takot, ang hiya, ang pangungulila, lahat ng damdamin na itinago niya mula nang iwanan siya ni Rafael. Habang lumalaki ang kanyang tiyan, mas lalong lumalalim ang gabi sa kanyang mga mata. Sa bawat galaw ng bata sa kanyang sinapupunan, parang naririnig niya ang tinig ni Rafael. Just take care of yourself. Paulit-ulit iyon sa isip niya, na para bang paalala mula sa lalaking kailanman ay hindi niya nakalimutan. Madalas habang nag-iisa siya sa silid, tinititigan niya ang maliit na larawan ni Rafael na nakasuot ng uniformeng pang-uniform. At sa bawat ngiti nito roon, may halong sakit at pangungulila. Kung alam mo lang, bulong niya sa larawan. Kung alam mo lang na may parte ka pa rin sa buhay ko ngayon. Ngunit tuwing susubukan niyang isulat ang mensahe para ipaalam dito ang totoo, palagi rin niya iyong binubura. Bakit? Dahil sa isip niya, baka nga ikinasal na si Rafael.
Baka masaya na ito. At sino ba siya para guluhin pa yon? Kaya sa halip na tawagan ito, hinaplos na lang niya ang kanyang tiyan at nagbulong. Don't worry, baby. Kahit wala si Papa, dito naman si Mama. Hindi kita pababayaan. Lumipas ang ilang buwan mula nang malaman ni Sari na siya ay nagdadalang tao. Ang mga araw ng takot at pag-aalala ay napalitan ng pag-asa. Pag-asang nakaugat sa bawat tibok ng pusong nasa sinapupunan niya. At nang dumating ang araw ng kanyang panganganak, umalingaw-ngaw sa ospital ang iyak ng isang malusog na batang lalaki. Sa sandaling iyon, bumuhos ang luha sa mga mata ni Sari. Kamukhang kamukha ng ama niya. Bulong ng kanyang ina dahil ito ang may buhat sa apo ngayon. Halos hindi rin ito maitagong pagkagulat. Tumango lamang si Sari. Pilit na pinipigilan ng emosyon. Hindi niya alam kung paano maramdaman. Tuwa, sakit o pangungulila. Naghalo-halo na lahat sa mga sandali na iyon. Pero ang sigurado sa sandaling iyon, nagkaroon ng bagong direksyon ng buhay niya. Pinangalanan niya ang bata ng Elian. Makalipas ang ilang buwan, unti-unti nang nagbalik ang kanyang sigla. Sa tulong ng kanyang mga magulang, nakabalik siya sa pag-aaral. Habang siya'y nasa klase, nasa lolo at lola muna si Elian. At tuwing uuwi siya, kahit pagod, palaging may ngiti sa kanyang mga labi. Kapag nakikita ang anak para kay Sari, iyon ang pinakamasarap na gantimpala sa bawat sakripisyo. Lumipas ang mga taon at sa pag-ikot ng panahon, nagbago na ang lahat. 3 taon na si Elian at si Sari naman ay ganap ng flight attendant. Isang gabi, halos hating gabi na siya na makauwi mula sa biyahe. Tahimik ang buong bahay. Tanging ilaw lang ng lampshade sa kwarto ng anak niya ang nagbibigay liwanag sa madilim na silid. Pagpasok niya, nakita niyang mahimbing nang natutulog si Elian. Nilapitan niya ito. Dahan-dahang hinaplos ang buhok at marahang hinalikan sa noo. Sorry, baby. Mahina niyang bulong. Mama's been so busy lately. I wish I could spend more time with you. Natahimik siyang sandali. Pinagmamasan ang inosenteng mukha ng anak niya. Paglabas niya sa kwarto, nadatnan niya ang kanyang ina sa sala. Nag-aayos sa mga damit na lalaban. Gising ka pa, ma? Tanong ni Sari na pilit na ngumiti. Ngumiti rin ang ina, pero mababakas ang pag-aalala sa mga mata nito. Hindi pa ako mapakali, sagot nito. May gusto sana akong sabihin sa'yo. Umupo si Sari sa tabi nito. Ano po yun? Huminga ng malalim ang ina bago nagsalita. Kanina kasi habang pinapatulog ko si Elian, bigla siyang nagtanong. Natigilan si Sari. Tanong? Tanong tungkol sa tatay niya. Mahina pero malinaw ang boses ng ina. Tinanong niya kung nasan daw ang papa niya. Kung bakit daw wala siyang tatay tulad ng mga kaklase niya sa daycare. Napayuko naman si Sari. Marahang gumuhit ang lungkot sa mukha niya. Anong sinabi niyo, ma? Sinabi namin na nasa malayong lugar daw na nagtatrabaho abroad. Tahimik ang sumunod ng mga sandali. Hangin lang sa labas ang maririnig at mahinang tiktak ng orasan. Sari. Mahinahon pero mariing sabi ng ina. Kailan mo babalak sabihin sa anak mo ang totoo? Hindi mo naman pwedeng itago to habang buhay. Napapikit si Sari sabay hinga ng malalim. I know, ma. Mahina niyang sabi. Alam kong darating din ang araw na kailangan malaman niya. Pero hindi pa sa ngayon. He's too young. Hindi pa niya maiintindihan. Nilingon siya ng ina. May halong habag at pag-aalala. Pero habang tumatagal, anak, mas mahirap ipaliwanag ang katotohanan kapag lumaki na siya sa kasinungalingan. Tumango si Sari. Ngunit sa loob niya, naglalaban ng takot. Hindi niya kayang isipin kung paano ipapaliwanag sa anak na ang ama nito ay isang lalaking mahal pa rin niya. Pero hindi na kailanman maaaring balikan. Pagkatapos ng ilang sandali, nagpaalam na siya sa ina at bumalik sa kwarto. Umupo siya sa gilid ng kama, pinagmamasdan ng kanyang anak. Sa kanyang isip, paulit-ulit ang parehong tanong. Hanggang kailan ko maitatago ang totoo? Hinaplos niya ang pisngi ng bata sabay bulong.
Someday, anak, you'll know everything. But for now, let Mama protect your peace. Tahimik na lumipas ang gabi habang sa puso ni Sari patuloy ang pakikidigma sa pagitan ng pagmamahal, katotohanan at lihim. Ang araw na iyon ay espesyal, hindi lang para kay Sari kundi para na rin sa kanyang anak na si Alian. Bilang bahagi ng Family Appreciation Day ng airline kung saan siya nagtatrabaho, pinayagan silang isama ang kanilang mahal sa buhay upang maranasan kung ano ang pakiramdam ng lumipad kasama ang mga crew. Mula pa sa pagbangon, bakas na ang tuwa sa mukha ng bata. "Really po, Mama? Sakay ako sa airplane?" Tanong ni Elian habang bitbit ang maliit itong backpack. Dahil bata pa ay bulol pa ito magsalita, pero matalino at adventurous talaga ang anak niya. Namana nga nito kay Rafael halos lahat. Gusto rin kasi na maging piloto ng anak niya. Ngumiti naman si Sari. "Oo naman, baby. First flight mo to. You'll see the skies up close, anak." Habang nag-aayos si Sari ng uniform, hindi naman maiwasang mapatitig siya sa anak. Ang mga mata nito ang kulay tsokolate, ang pilyong ngiti, pati na ang paraan ng pagtitig. Lahat ay paalala ng lalaking pilit niyang kinalimutan. Ngunit mabilis niyang pinawi ang alaala. Pilit binabalik ang ngiti sa labi. Hindi ngayon. Hindi dapat ngayon. Pagdating nila sa airport, sobrang saya na Elian. Sa unang beses nakakita ng ganitong karaming eroplano. Habang naglalakad sila papunta sa runway, sobrang saya ng bata. Tumatakbo, tumatawa, umiikot. Tila ba sobrang saya nito. "Slow down anak, baka madapa ka," paalala ni Sari sa anak. Ngunit sa isang iglap, bago pa man siya muling makapagsalita, ay tumakbo ang bata ng diretso sa kabilang side ng runway. "Elian!" Sigaw ni Sari ngunit huli na. Nabangga ng bata ang isang piloto na noon ay naglalakad habang may hawak na flight plan folder. Natumba ang bata. Napahinto naman ang piloto at agad na yumuko para tulungan ang batang lalaki. "Oh, I'm sorry. Are you okay, little one?" Dahan-dahan na inalaya ng piloto ang bata tumayo. Ngunit nang mapatingin ito sa mukha ng bata, biglang tumigil ang lahat. Parang may malamig na dumaloy sa kanyang ugat. Dahan-dahan niyang tinanggal ang kanyang salamin. Halos hindi siya makahinga. "No way," bulong niya sa sarili. Imposible. Kamukhang-kamukha ng piloto ang batang lalaking nabangga. Ang bata naman nagulat din pero agad nang umiti. "Sorry po sir, I didn't see you." At bago pa man makasagot ang piloto, isang pamilyar na tinig ang sumigaw mula sa di kalayuan. Napatigil siya. Ang boses na yon, matagal niya nang hindi narinig. Pero kahit lumipas sa mga taon, hindi niya iyon malilimutan. Dahan-dahan siyang napalingon sa pinanggalingan ng tinig. At doon, ilang metro ang layo, nakita niyang babaeng matagal niya nang hinanap sa bawat alaala. Ang babaeng iniwan siyang may sugat sa puso, si Sari. Suot ito ang flight attendant uniform. Ang buhok ay maayos na nakapusod at sa mga mata nito halata ang gulat at pangamba. Ang kamay na Rafael, ang piloto, ay nakahawak pa sa balikat ng bata na ngayon ay nagtataka na. "Sari?" Mahina niyang sambit, halos hindi marinig ng kahit sino. Napatigil si Sari, nanginginig ang mga labi. Hindi niya alam kung lalapit ba siya o tatakbo palayo. Ngunit bago pa siya makagalaw, tumakbo si Elian papunta sa kanya. Niyakap siya ng mahigpit. "Ma, I'm okay. I just bumped into a pilot." Niyakap ni Sari ang anak ng mahigpit. Pinipilit itago ang kaba. "Oh, thank God," bulong niya. Hindi naman makapaniwala si Sari sa mga nangyari. Parang isang masamang biro ng tadhana. O marahil, isang malupit na paraan ng kapalaran para ipaalala sa kanya ang mga bagay na matagal niya nang pinilit limutin. Si Rafael. Muling nag-cruise ang mga landas nila. At higit pa ron, nakita na nito ang bata, ang anak nila. Ang bata ang bunga ng isang gabing ayaw man niyang balikan. Hindi niya kailanman pinagsisisihan. At mas lalong hindi siya makapaniwala nang malaman niyang isang hotel lang palang tinutuluyan nila ng mga crew. Ibig sabihin,
may mga pagkakataong maaari niya itong makita. At iyon mismo ang kinatatakutan niya. Habang nag-aayos siya ng gamit sa loob ng silid, hindi niya maiwasang mapahinto nang marinig ang mga kasamahan niyang flight attendants na nagkukwentuhan. Alam mo ba, Sari, yung bagong kapitan na tinalaga ng company natin for pilot training, grabe daw, sobrang galing. Oo, si Captain Rafael Delgado, right? Parang perfect combination ng skills at charisma. Kahit mga senior pilots, hangang-hanga sa kanya. Tsaka super humble pa raw, kahit international flights na madalas hawak. Natigilan siya, parang biglang humina ang lahat ng tunog sa paligid. Delgado, Captain. Training new pilots. Hindi siya nagkakamali. Siya ngayon, si Rafael. Hindi lang basta bumalik sa buhay niya, kundi tila mas pinadikit pa ng pagkakataon ang mga mundo nila. Ang mundo ng ama at anak. Nilingon niya si Elian na abala sa pagpipinta gamit ang kulay na binili niya sa duty free. Bigla siyang napabuntong hininga. What's wrong, Mommy? Why are you sad? Tanong ng bata, inosenteng nakatingin sa kanya. Napilitan siyang umiti. Oh, I'm not sad, baby. Mommy's just tired, long day. Are you sure? Yeah. Pilit niyang sagot, sabay haplos sa buhok nito. Now, let's get ready, okay? We'll go eat after I fix your shirt. Sa lobby ng hotel habang nag-aantay sila ng elevator, narinig ni Sari ang tawa ng ibang crew. Pinilit niyang maging kalmado, pero ang puso niya ay kumakabog na parang sasabog. May pakiramdam siyang malapit lang ito at hindi nga siya nagkamali. Hi, Mr. Pilot! Si Elian ang unang bumate. Masiglang kumaway sa isang pamilyar na mukha. Napalingon naman si Sari at doon ay halos mapatigil siya sa paghinga. Nakatayo si Rafael, suot ang puting pilot uniform, bitbit ang flight cap sa kamay at may bahid ng ngiti sa mga labi. Ngunit higit sa lahat, naroon ang mga mata nito ang hindi niya malilimutan. Ang pangungulila, ang pananabik. Ngumiti ito at kumaway pabalik sa anak. Hey buddy, sabi na Rafael sabay lapit sa kanila. Imuko siya para abutin ang kamay ng bata. Where are you going, little man? Ngumiti naman si Elian. We're going to eat. Oh, really? That sounds fun. Tumingin si Rafael kay Sari. Isang mabilis ngunit malalim na saliyap. Si Sari naman, mabilis na umiwas ang tingin. Ramdam niya ang init ng titig nito. Parang binabasa siya. Biglang umiti si Elian at nagsabing, Wanna eat with us, Mr. Pilot? Halos mapalunok naman si Sari, pero bago pa siya makasagot, umiling na si Rafael at gumiting mahina. Are you sure I'm invited? Biro niya. Yes, you can sit beside me. Hindi na nakatanggi si Sari, at ilang sandali pa, nagkasabay na silang tatlo sa hapag, sa isang sulok ng hotel restaurant. Tahimik ang simula, pero unti-unting nabasag ng tawa na Elian. Si Rafael naman ay tila natural lang sa bata. Tinuturuan itong magbiro at nagkukwento tungkol sa mga eroplano. Hanggang sa mapansin ng ilang crew na naroon sa kabilang mesa. Grabe, look at them. Ang cute na lang tatlo para silang pamilya. Oo nga, para magkakamukha pa. Lalo na yung bata. Hawig ni Captain Delgado. If hindi lang namin kilala yung si Sari na isa sa mga dakilang single mom ng company, iisipin talaga namin siyang ama ng anak niya. Si Sari ay nakayuko lang. Mahigpit ang kapit sa kubyertos. Ayaw niyang tumingin, pero alam niyang pansin ni Rafael ang panginginig ng kamay niya. At sa sandaling iyon, pareho nilang alam. Hindi na maitatanggi ng tadhana ang koneksyon na matagal nilang pilit tinatakasan. Masiglang gabi sa hotel. May ilaw, may tugtugin, at halakhakan ng mga flight attendants na parang saglit na nakalimot sa pagod ang trabaho. Come on, Sari. Pilit ng kaibigan niyang Celine, na halos na manilahan siya palabas ang kwarto. Palagi ka na lang work, home. You need to unwind. Promise, I'll take care of Elian. Ninang niya ako, remember? At gusto ko rin siyang dalhin sa toy store mamaya. Ngumiti naman si Sari bagaman nag-aalangan.
pero baka magising siya. Then I'll stay here with him until you come back. Just have fun, okay? You deserve it. Sa huli, napapayag siya. Isinuot niya ang simpleng pastel dress na bihira niyang gamitin. Hindi labis na hapit, ngunit sapat na para mapatingin ng ilang ulo. Ngayong gabi lang naman, sabi niya sa sarili. Sa function hall ng hotel, puno ng tawanan, musika at salo-salo. Naghalo ang mga staff, pilots at crew mula sa iba't ibang department. Habang nakipag-usap siya sa ilang kakilala, hindi niya maiwasang maramdaman ang mga matang nakatingin sa kanya. At nang lingunin niya, naroon si Rafael nakaupo sa bar. Isang basong alak sa kamay, nakasandal, ngunit malinaw ang tingin sa kanya. Hindi nagbago ang presensya nito. Matikas, mapang-akit, ngunit ngayong gabi, may halong lungkot ang mga mata. Pilit niyang umiwas, ngunit tuwing gumagalaw siya, tila sinusundan nito ng bawat takbang. Kaya sa bandang huli, napagpasyahan niyang lumabas. Huminga siya ng malalim sa garden deck ng hotel, kung saan malamig ang simoy ng hangin at maririnig lamang ang mga tahimik na ingay ng lungsod. Ngunit ilang sandali pa, narinig niya ang yapak. Paglingon niya ay naroon na si Rafael. Bahagyang lasing, may hawak pang baso ng alak. Rafael, mahina niyang sabi at pilit pinapalatili ang distansya. You're drunk, you should rest. Ngumiti ito na mapait. I've been trying to rest for years, pero hindi ko magawa. Napalunok siya. What do you mean? Lumapit ito ng ilang hakbang, hanggang sa halos maramdaman niya ang init ng hininga nito sa malamig na gabi. I missed you, Sari. Marahang sabi ni Rafael, ang tinig ay puno ng pagod at pananabik. You never left my mind. Not once in the past 4 years. Rafael, tangka niyang iwas, ngunit bago pa siya makalayo, marahang yumakap ito mula sa likod. Isang yakap na puno ng pigate, ng damdaming pilit pinigilan. I tried to forget you. Bulong ni Rafael, halos magdidikit na ang kanilang hininga. I tried to move on. I drank, I worked, I traveled. But every time I close my eyes, it's still you. It's always been you. Nanginginig naman ang tinig ni Sari. Please, Rafael. This isn't right. Tell me. Mariin niyang tanong. Were you happy, Sari? Naging masaya ka ba nung nagpakasal ka sa boyfriend mo noon? Napalunok siya at hindi makatingin. I heard he left you. Were you sad? Were you lonely? Tahimik siya. Rafael's voice broke. May halong hinanakit at pagsisisi. I've been thinking of you every single day. I told myself maybe you're happy now, that's why I didn't bother you anymore. Pero nang malaman ko na iniwan ka niya. Iniwan niya kayo ng anak mo, I got mad. Kasi kung pinuntahan kita noon, kung pinaglaban kita, hindi mo sana naramdaman ang sakit na yon. Napapikit si Sari at luha ang huminga. Rafael, say something. Halos pakiusap nito. Tell me kung naging masaya ka. Dahan-dahan siyang humarap at sa una niyang pagtitig mula sa mga mata nito, nakikita niyang parehong lalaking minahal niya noon. Ngunit ngayon ay sugatan at nag-aalab pa rin. Hindi totoo. Mahinang sagot ni Sari. Nagulat si Rafael. What do you mean? Hindi totoo na nagpakasal ako. Parang natigilan ng oras. What? Tanong ni Rafael na halos hindi naman makapaniwala. Tumulong luha ni Sari habang nilalakasan ng loob. I lied, Rafael. I just wanted you to hate me para makaya mong hayaan ako umalis. Wala akong ibang lalaki. Wala akong pinakasalan. Never. Matagal na natahimik si Rafael bago muling nagsalita, paos at mababa. Then tell me. Lumapit ito at bahagyang kumurap ang luha sa mata. What about you? Kamusta ang kasal mo? Kamusta na kayo ng babaeng pinakasal sa'yo ng magulang mo? Huminga si Rafael, mabigat ngunit matatag.
Hindi ko tinuloy. Magulang ko lang naman na may gusto nun, hindi ako. Hindi ko kaya magpakasal sa taong hindi ko naman mahal. Kasi sa bawat tibok ng puso ko, ikaw pa rin ang naririnig ko. Napatingin si Sari sa kanya. Naguguluhan, nasasaktan. Ngunit alam niyang wala nang maitatago. At sa sandaling iyon, nagtagpo ang kanilang mga paningin. Puno ng mga salitang hindi na kailangang bigkasin. Tumingin si Rafael sa kanya, halos pabulong. Si Elian, natigilan siya. If you never marry, then tell me, Sari, sino ang ama ng anak mo? Hindi siya nakasagot. At sa mga mata ni Rafael, dahan-dahang sumili ang pag-unawa. Ang pagkakakilanlan. Oh God! Bulong nito na halos hindi makapaniwala. Ako? Ako ang ama niya, hindi ba? Rafael, mahinang sabi ni Sari na halos hindi makatingin. Pero hindi ito sumagot. Nakatitig lang. Para bang sinusubukan na hanapin ang katotohanan sa bawat patak ng luha ni Sari. Please say it. Halos bulong niya. Ang tinig ay basag. Tell me I'm wrong. Tell me I'm not the father. Hindi na nakapagsalita si Sari. Ang mga mata niya ang nagsabi ng lahat. At nang dahan-dahan siyang umiling, tuloy ang gumuho ang mundo ni Rafael. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pagdagsa ng emosyon na hindi nito kayang pangalanan. Lumapit ito at nanginginig ang boses. All these years, my son was out there? Our son? Tumingin ito kay Sari na puno ng sakit. Why didn't you tell me? Why, Sari? Huminga ng malalim si Sari. Pinipigilan ng pagikbe. Because I had no choice. Sagot niya sa wakas. You were about to get married, Rafael. Your mother hated me. I didn't want to ruin your life. I didn't want to be the reason you lost everything. But you took away my right to know my own child. Galit na may halong luha ang tinig ni Rafael. 4 na taon, Sari. I could have been there. I could have held him when he took his first step. When he said his first word. And then what? Putol ni Sari na nanginginig. You think your mother would accept me? Accept us? You think your family would let a maid... Stop. Mahina pero matalim na utos ni Rafael. Don't call yourself that. You were never just that, Sari. Natigilan siya. Ngunit kahit na ganoon, tuloy ang pag-agos ng luha. I did everything to protect him. Patuloy niya. I didn't want Elian to grow up in the middle of chaos. I thought if I raised him alone, at least he'd grow up free. Away from judgment. Away from all the pain. Tahimik si Rafael sa loob ng ilang sandali. Nakayuko, nakapikit. Tila pinipigilan ng sarili. Hanggang sa marahan nito nagsalita. Basagang tinig. You think I'd hurt you? Or my son? Hindi naman makasagot si Sari. Lumapit si Rafael at inilapat ang palad sa pisngi. Marahan, maingat at tila takot na baka tuluyang maglaho sa hangin. You've carried this alone for too long, sabi nito. And I can't blame you for wanting to protect him. But I'm here now, Sari. And I want to be part of his life. Nanginginig si Sari na bahagyang umatras. And what if your family finds out? What if they take him from me, Rafael? Tinitigan siya ni Rafael ng derecho. Then they'll have to go through me first. Matatag niyang sagot. Because no one, not even my mother, will take away my son or the woman I love again. Napahikbe si Sari. Tuluyan ang bumigay. I was so scared I didn't want to lose him. I didn't want to lose you. At sa sandaling iyon, niyakap siya ni Rafael ng mahigpit. Isang yakap na parang gustong habulin ng 4 na taon na nawala. Tahimik silang dalawa. Matapos noon, sa ilalim ng mga bituin, tanging paghinga na lang maririnig. Mabigat, pero sa loob ng 4 na taon, tila ba ngayon lamang sila nakahinga ng maluwag. I want to meet him properly. Bulong na Rafael, halos nagmamakaawa. Let me see him. Let me be his father, Sari.
Tumango si Sari. Luhaan ngunit may ngiti sa labi. You already are, Rafael. You always were. Napagkasundoan ni Sari at Rafael na bukas ay kakausapin nila ang anak dahil kung ngayong gabi ay nakainom pa si Rafael. Kinabukasan ay maagang naganda si Rafael upang makita ang mag-ina. Ang sinag ng araw ay dahan-dahang pumapasok sa bintana ng hotel suite kung saan pansamantalang tumuloy si Sari kasama si Elian. Mommy, are we going somewhere? Tanong ni Elian hawak ang paboritong laruan na eroplano. Ngumiti naman si Sari kahit may kaba sa mga mata. Yes baby, may ipapakalala si mommy sa'yo, okay? Who is it? You'll see. Mahina niyang sagot sabay hagod sa buhok ng anak. Sa kabilang panig ng hotel, hindi rin mapakali si Rafael. Paulit-ulit niyang tinitingnan ang sarili sa salamin. Parang hindi alam kung paano haharapin ang sandaling ito. Piloto siya, sanay sa mga emergency, sa pagharap sa panganib. Pero ngayon, tila hindi sapat ang lakas ng loob niya para sa isang maliit na bata, na anak niya. 4 years, bulong niya sa sarili. 4 years na hindi ko siya nakasama. 4 na taon na hindi niya alam na ako ang ama niya. Damong si Rafael sa hotel niya na mag-ina. Kumatok siya, kahit sobrang kabado, binuksan ni Sari ang pinto. Oh, Mr. Pilot, you're here! Hi! Sabi ni Elian. Elian? Mahinahong tawag ni Sari. This is Mr. Rafael. Ngumiti ang bata at kumaway. I'm glad to see you here, Mr. Pilot. Hi, buddy. Sabi niya sa wakas na halos pabulong. It's nice to finally meet you. Lumapit si Elian, walang pag-aalinlangan. Hawak-hawak pa rin ang eroplano ng laruan. Napaluhod siya sa harap ng bata. Nag-aalangan kung dapat bang yakapin ito. Pero bago pa siya makagalaw, si Elian na mismo ang yumakap sa leeg niya. Napahigpit si Rafael ng yakap at sa sandaling iyon, tumigil ang mundo. Tagal kitang hinintay. Bulong niya ng tinig na halos hindi marinig. Tumingin si Sari sa kanila. Luhaan ngunit may ngiti sa labi. Hindi niya alam kung dapat ba siyang matakot o matuwa. Pero sa bawat yakap, sa bawat tawa ng mag-ama, alam niyang tama ang ginawa niyang desisyon. Kahit ilang taon niya pa itong tinago. Pagkalipas ng ilang sandali, nagyaya si Rafael. Gusto mo bang sumakay sa cockpit, buddy? I'll show you the plane. Lumiwanag ang mata ni Elian. Really? Mommy, can I? Tumango si Sari at bahagyang nangingiti. Go ahead, but be careful, okay? Habang naglalakad palayo ang dalawa, hinawakan ni Elian ang kamay ni Rafael. Maliit na palad sa malaking kamay ng ama. At sa simpleng haplos na iyon, naramdaman ni Rafael ang bigat ng mga taong nawala at ang pag-asang maaari pa nilang buuin muli. Thank you. Mahina niyang sabi. Hindi alam kung narinig siya ni Sari o hindi. Thank you for giving me this chance. At sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, nakaramdam si Rafael ng tunay na kapayapaan. Isang tahimik na kasiyahang nagsasabing, kahit mahirap, kahit huli, narito pa rin ang simula ng lahat. Mabilis na lumipas ang mga araw sa hotel, pero para kay Rafael, bawat oras na kasama si Elian at Sari ay parang isang panibagong buhay. Sa unang pagkakataon, matapos ang ilang taon, mas madalas siyang ngumiti. Madalas siyang marinig na tumatawa, hindi bilang kapitan ng eroplano kundi bilang isang ama. Si Elian naman halos hindi na mawalay sa kanya. Kapag nasa lounge si Rafael, nandoon din ang bata. Nakaupo sa kandungan niya habang tinuturuan siya ng simpleng aviation terms. See this? Sabi ni Rafael na itinuro ang maliit na modelong eroplano. This is called aileron. It helps the plane turn. Wow! Sagot ni Elian habang nakatitig sa modelo. When I grow up, I want to be like you, Mr. Pilot. Ngumiti si Rafael. You can call me Daddy if you want. Natigilan si Elian at bahagyang lumingon kay Sari na sa di kaalayuan. Can I, Mommy? Tanong niya. Hindi naman agad nakasagot si Sari. Mabilis ang tibok ng puso niya. Parang may kumirot sa dibdib. Ngunit nang makita ang masayang ngiti ng anak, dahan-dahan siyang tumango. Yes, baby.
You can. Siya ang daddy mo kaya ayos lang natawagan mo siyang daddy. At sa unang pagkakataon narinig ni Rafael ang salitang matagal niyang pinangarap. Daddy! Tawag ni Elian sabay yakap. Napayakap din sa Rafael ang mahigpit. Parang ayaw niyang bitiwan. I love you, son. Habang pinagmamasdan ni Sari ang dalawa, may halong saya at pangamba sa kanyang puso. Ang saya dahil nakikita niyang buo ang pamilyang matagal niyang inilihim. Ang takot dahil alam niyang anumang oras maaaring magbago ang lahat. At sa mga gabi mag-isa siya sa kwarto, paulit-ulit niyang tinatanong ang sarili. Paano kung magbago ang isip na Rafael? Paano kung bawiin niya sa Elian? Hanggang sa isang gabi, lumapit si Rafael sa kanya. Tahimik silang dalawa sa garden ng hotel, kung saan minsan na rin silang nagkita sa nakaraan. Sorry, mahinang sabi ni Rafael. I know you're scared. Hindi siya kumibo. I can see it in your eyes. Dagdag nito. You're afraid that I'll take Elian away. Or that us, won't last. Lumingon si Sari kay Rafael. Mabigat ang tinig. Rafael, hindi mo ako masisisi. Ilang taon tayo nagkalayo. Ilang taon kong iningatan ang anak natin na mag-isa. Tumango si Rafael. Alam ko, kaya gusto kong patunayan sa iyo ngayon na hindi ko hahayaang masira ulit ang pamilya natin. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Sari. Hindi ko nahahayaan ikaw na lumayo. Hindi ko hahayaan si Elian na lumaking wala ako. Ilang araw pagkatapos noon, bumalik na sila sa Pilipinas at tinupad ni Rafael ang pangako niya. Umalis siya sandali. Kinabukasan, bumalik siya sa bahay ng kanyang ina. Sa unang pagkakataon, matapos ang ilang taon, kinausap niya ito ng buong tapang. Ma, paniwala niya. May dapat kang malaman. About what, Rafael? Tanong ng ginang na malamig ang tono. About Sari. About my son. Halos mabitawan naman ng ina ang hawak na tasa. Your son? Tumango si Rafael. Yes. Elian. He's 3 years old. At siyang bunga ng pagmamahalan namin ni Sari. Tahimik ang sumunod na sandali, mabigat. Mahal ko siya. Si Sari ang dahilan kaya hindi ko kaya magpakasal noon sa babaeng pinili ninyo. Kasi hindi ko siya mahal. Si Sari lang minahal ko noon. At hanggang ngayon, siya pa rin. Matagal bago muli nagsalita ang ginang. Kita sa mga mata nito ang gulat, galit, at kalaunay unti-unting pag-unawa. Rafael, bulong nito. Kung siya talaga nagpapasaya sa'yo, kung siyang bumubuo sa'yo then, I will not stand in your way. Ilang taon din ako naging hadlang sa kaligayahan mo. Dahil doon nasaktan ka. Natuto na ako sa pagkakamali ko noon. Lumuwag ang dibdib ni Rafael at tuluyang napaluha. Thank you, Ma. Thank you for giving me this chance. Kinabukasan, bumalik siya sa kanyang mag-ina. Nakita niya si Sari. Lumapit siya. At walang sabi-sabing hinawakan ng kamay nito. Ma accepted you. Mainang sabi ni Rafael. And I will spend the rest of my life proving that I won't let you and Elian go again. Rafael, we'll start again. This time, no secrets. No fears, just us. The family we should have always been. At sa unang pagkakataon, muli niyakap siya ni Rafael, hindi bilang pagnanasaw pangungulila, kundi bilang pangako. Pangakong kahit anumang bagyong dumaan, hindi niya nahahayaang masira ang mundong unti-unti nilang binubuo. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!